Ate Haitang, napakaganda. Maganda rin ang bunsong kapatid. Bakit mag-isa ang batang ito? Nagsasalita doon. Ate Haitang, ang mga undercover agent ang masama. Tama ba iyon? Kung gayon, sino ang masama? Yung nakasalamin sa silid pulungan, yung may malangis na buhok. Lihim niyang kinopya ang mga kumpidensyal na file ng tatay mo kagabi. Ang daming tao sa kumpanya, tatay. Paano nangyari ang ganito? May malaking masamang tao dito. Sino ang umapi sa'yo? Siya yun, Guan Yiming, undercover na masama. Presidente He, huwag niyo pakinggan ang kalokohan ng bata. Si Yiming ang pinagkakatiwalaan ko, kaibigan sa kolehiyo. Nung nasa kolehiyo kami ang pinakamalapit. Ngunit habang lumilipas ang mga taon, paano mo siya nakilala? Bata. Siya ang presidente He natin. Kapag wala ka sa bahay, hindi magandang basta-basta tawaging tatay ang ibang tao. Paano? Ang tunay mong tatay, hindi ka ba niya iniwan? Ako ang tatay niya. Presidente He, hindi ko alam. Nagbibiro lang ako. Nakakatuwa naman. Halos magkamukha. Taon-taon. Paano mo nalaman na si Guan Yiming ang undercover agent? Sino ang nagsabi sa'yo niya? Huwag mong sabihin ako ang nagsabi. Ang tatay mo ay mas mabangis kaysa ordinaryong tao. Haharapin niya tayong dalawa. Lahat kukunin para sa paghiwa at pananaliksik. Si Ate Haitang, siya ang nagsabi sa akin. Haitang. Si Haitang ang kumpanya. Kaninong palayaw ito? White Chuan. Bata. Ang mga bata, ang sasabi ay kakaiba. Nagsasabi lang ng walang saysay. Hindi mo talaga yan pinaniwalaan, di ba? Tatay, hayaan mong sabihin ko sa itong malaking masamang tao, pumunta sa opisina mo para magnakaw ng gamit. Kinuha lahat ng gamit at ibinenta sa kumpanya ng pagkabulok ng ngipin. Alaba. Shenhao ba ang ibig mong sabihin? Ganun ba? Tama iyon. Ito na nga. Talaga. Ang nanalo na kumpanya ngayong pagkakataon. Ito ang mga pamilyang Luo at Few. Pinagsamang inisponsor ng Shenhao Company. Magsalita ka. Anong benepisyo ang binigay sa'yo ng Shenhao? Sinabi ni Presidente Luo, basta ibigay ko sa kanya ang teknolohiya. Bibigyan niya ako ng posisyon bilang CEO ng Shenhao. Itinuring kitang kapatid sa loob ng 10 taon. Ngayon ay ipinagkakanulo mo ang kumpanya. Para sa mga mumo mula sa Shenhao, ibinenta ang kumpanya. Gusto mong maging boss, ha? Sige na. Kung gayon, sige na. White Chuan, sa totoo lang, kami ay maaaring makipagtulungan sa Shenhao. Lumabas ka. Malaking masamang tao. Para kay tatay, ganito kalaking pagkalugi. Tatay, at ganoon na lang, hinayaan natin ang malaking kontrabida. Si tatay ay talagang mabuting. Bakit ang laki ng mga sapatos na ito? Paumanhin, ginoonghi, mga sukat ng sapatos para sa mga bata. Iyon lang ang mayroon kami. Nakapagpadala na ako ng tao para dalhin lahat ng sapatos. Mula sa sangay na tindahan. Baka ito, subukan mo muna. Ang mga sapatos na ito, ang mahal-mahal nilang lahat. Bata, ang mga ito ay gawa kamay lahat. Hindi mahalaga ang presyo. Basta nagustuhan mo sila. Tatay, gusto kong tumingin sa iba pa. CJ, huwag kang mahiya tumingin. Ginoong He, para saan ito? Hindi mo makita. Nagbabalik lang ako ng pabor. Tingnan mo ang batang ito. Bakit ko iisipin si Luo Mei? Ang babaeng puno ng kasinungalingan. Ilang araw ang nakalipas. Sino pa ang nagpanggap na pulis? At sinabing patay na siya. Nanay, kung malalaman ni si Sui Sui, gusto ba niya si Sui Sui? Mama, patawad po. Nagkamali po ako ng sabi. Mama, huwag ka nang malungkot. Papa. Tatay, inaapi niya ako. Pangulong He, nagbabardagulan ng mga bata. Bakit ka seryoso? Mabuti yan. Hayaan ang bata na masolusyonan ang sarili nila. Taon-taon. Ipasa mo sa tatay.
sinabi sa'yo ni nanay na ang mga bata ay dapat maging magalang sa labas. Batang ito, siya ang anak ni Luo Mei. Paano siya nakasama ni He Chuan-chuan? Anak, noon, nagpalit ng mga sanggol ang nurse. Sa mga taon na ito, pinabayaan kang mag-isa sa labas. Hinihingi ng pamilyang Luo ang paumanhin sa iyo. Kuya, hindi ako anak ng aking mga magulang. Dapat umalis na ako dito. Ibalik ang lahat sa kapatid kong si Luo. Ano ang pinagsasabi mo? Palagi kang magiging anak ko. Huwag kang mag-alala. Paano niya nagawang agawin lahat ng taon ng buhay ko? Patuloy na nakatatanggap ng pabor. Lao Luo, ang pamilyang Fo at ang pamilya mo, napagkasundoan ng kasal noon pa. Noong unang panahon, akala kay Maymay ay ang tunay mong anak. Siya at si Hichem, magkasintahan na sila mula pagkabata. Ngayong bumalik na rin si Luo Shu. Ano ang masasabi mo sa kasal na ito? Tatay, Tiyo Fu. Isa lamang ako, babaeng gala na lumaki sa probinsya. Hindi karapat-dapat kay kapatid na Fu Yichen, isang napakahusay. Ano ang ibig sabihin ng bagay o hindi bagay? Ikaw ang tunay na anak ng pamilyang ang kasal na ito. Sa karapatan ay dapat sa iyo. Hindi ako tanga-ayon. Ang taong gusto kong pakasalan ay si Luo Mei lamang. Buti na lang, patay na si Luo Mei. Kung kinakailangan, dapat mamatay din ang taong ito. Pangulong He, ang anak namin ay walang pakundangan. Pasensya na po, nagawa ka naming masama, naglalakad pa uwi. Pangulong He, kami. Uwi na, uwi na. Patay na si Luo Mei. Ang anak na naiwan niya. Huwag na kailanman, huwag guluhin muli ang aming pamilya. Okay ka lang ba? Bawat taon. Kilala mo ba siya? Siya ang tunay kong ama. Maliit na hiswiswi. Huwag maging masyadong sakim sa buhay. Ikaw ngayon mayroon ng isang ama. Piliin siya. O piliin ako. Mahal kita. Mas mabuti pang pag-isipan mong mabuti bilang anak ko. Walang puwang ang pagsisisi. Tumigil ka sa pag-isip ng iba. Si Fu Yichen na ito ay ama ni Fu Ling. Hindi sa'yo. Naalala mo ba? Kung gayon, bakit ka pa nalulungkot? Tingnan mo ako, ang tatay mo. Mas mahusay ako sa Fu Yichen na yan. Mas matangkad kaysa sa kanya. Mas gwapo kaysa sa kanya. Mas mayaman kaysa sa kanya. Maging bata na ganito, huwag kang masyadong mangmang. Kakaisip ko lang, iniisip si nanay. Kung si nanay lang sana, nakita ang eksenang iyon, siguradong nakakasakit ng puso. Huwag mo masyadong isipin ang nanay mo. Hindi niya makikita ito. Dati kasama si nanay, nakita ko rin ang kanilang pamilya ng tatlo. Hindi umiyak si nanay, pinapanood lang sila ng tahimik. Pero parang ramdam ko, parang wasak na wasak siya. Noong mga oras na, tiyak na napakasakit. Ikaw naman, kapag nakikita mo sila, nasasaktan ka rin ba? Hindi talaga. Ayaw niya sa akin. Ayaw ko rin sa kanya. Mas desidido pala kaysa sa nanay niya. Noong panahon ni Lume, kung nagkaroon lang ako ng tapang niya, hindi sana ako mauwi sa ganitong sitwasyon. Bukod pa riyan, mayroon na akong ikaw, pinakamagaling na tatay. Magaling ang taste. Halika, pumasok ka. Maupo ka. Ginawa namin ito para sa iyo, espesyal na upuan ng prinsesa. Gusto mo ba? Sige na. Huwag kang makipagtalo sa akin. Umupo ka na. Aking matamis na anak. Nalamigin ka ba sa labas? Gutom ka ba? Tingnan mo itong lamesang puno ng pagkain. Ano ang gusto mong kainin? Halika, pinipili ni Lola ito para sa iyo, matamis, at malalaking piraso. Tikman mo, tingnan kung masarap. Kung hindi ko ito magustuhan, ipagawa ko sa kanila, gawin ulit para sa akin. Lahat ng ito ay maaari. Aking paboritong pagkain. Salamat, Lola. Nako, ang tamis mong magsalita. Talagang mapanuto. Nabalitaan ko may tiktik sa kumpanya. Si Guan Yeming. Sabik siyang ipakita ang kanyang mga tagumpay. Nagnakaw at tumakbo. Ilan lang sa mga gawa ng kumpanya. Mga produktong hindi pa tapos. Maliliit na issue. Kaya ko nang ayusin to mag-isa. Sige na, mag-usap tayo sa taas. Huwag mang istorbo dito. Kumakain ang aking mahal. Gusto mo pa bang kumain? Kumusta naman? Lola, naayos ko na ang iyong kwarto. Gusto mo ba? Salamat, Lola. Nay, nakita mo ba? Pagkatapos nito, magiging bagong tahanan na natin.
Si tatay, lolo at lola. Sobrang bait nila sa akin. Huwag kang mag-alala. Kawawang bata. Dalawang pasaway. Bilisan nyo. Pasok kayo. Ipakilala ko kayo sa kanila. Ito ang kapatid kong si Soy Soy. Ito ang anak ni pangalawang tito. Si pangalawang kuya Hijaw. Si pangatlong kuya Hiye. Kayo dalawa, alagaan nyo siyang mabuti simula ngayon. Huwag na huwag niyong aapiin ang kapatid nyo. Opo, kapatid. Tara, laro tayo ng soccer. Lola, sige, maglaro ka sa kanila. Huwag mong dudumihan damit mo. Bilisan mo, kapatid. Tara, laro tayo ng soccer. Hahabulin ko ang bola. Susunod na rin ako. Pangalawang pinsan, pangatlong pinsan. Sinaktan niya ako. Soy Soy, tumakbo ka ng mabilis. Sasaktan ka nila. Shenhao Technology. Unang inilabas ang mga medical robot namin. Lumobo ang mga order, pero panandalian lang. Ang teknolohiya, ganyan yan. Pinakamabilis ang update kapag may bagong produkto sa merkado. Mabilis silang naluluma. Naku, ang anak mo, nakipag-away sa iba. Halika tingnan ninyo agad. Taon-taon. Siguradong takot si Sui Sui. Sa manipis niyang mga braso at maliit na binti, hindi niya alam kung paano lumaban. Sino ang makakapagsabi? Sa anong estado na siya naapi? Anong nangyayari? Tito, inaapi niya ako. Batang ito, bakit kamukha niya si Luo Mei? Kaya pala, nandidiri sa akin. Iyon na gusto kong mamatay. Batang ito, bakit kamukha niya si Luo Mei? Umuwi ka sa akin. Bitawan mo ako. Bahay. Hindi yan ang bahay ko. Bahay yan ni Luo Shu. Nakalimutan mo na ba? Wala na akong relasyon sa pamilyang Luo. Selos na selos ka ba kay Luo Shu? Para agawin ang kasintahan niya? Hindi ka nagatubiling lasunin siya? Paano ka naging ganyan ka, baba? Hindi ba ito si Baby Luo? Ginoong ma, ngayong gabi, mag-inuman tayo hanggang magsawa. Sige, susunod kami sa'yo. Sobra mo akong binaygo. Mula ngayon, putol na ang relasyon nating magkapatid. Tara na. Itong batang babae, kaninong anak siya? Sino ang nananakit kanino? Nakita ko lahat. Kayo ang unang nanakit sa kapatid ko. Tama, 3 tao ang umapi sa kapatid ko. Mukhang sobra akong nag-isip. Kaya pala, anak ng pamilyang He. Siya rin yung unang nanakit sa kapatid ko. Tingnan mo paano niya sinatan ng kapatid ko. Ganyan talaga siya. Hindi ko matalo ang kapatid ko. Hindi ka nahihiyang magsumbong? Tito, inapi nila ako. Presidente He, nasaan to? Ligaw na batang dinala ko. Hindi ako ligaw na bata. Kapatid ka ba ni Luo Mei? Namatay na siya. May oras ka ba para kunin ang kanyang abo? Ang abo, ikalat na lang diretso. Pero may iniwan siyang anak. Hayaan na lang din siyang mamatay. Kaya pala, nandidiri sa akin ang tito na gusto kong mamatay. Paano si tatay? Si tatay kaya gagawin niya ba? Ayaw din niya na nakikipag-away ako. Sui Sui, magaling ka. Kung may manakit sa'yo sa hinaharap, suntukin mo siya para kay tatay. Kung mayroon mang, ayos si tatay. Tatay, nakuha ko na. Ikaw na ang bahala. Sa pagkakaalam ko, bumagsak ang stocks ng His Group. Sayang ang 6 na buwang pagsisikap, nasayang lahat ng pera. Kahit ang His Group, ganito na. Si Mr. He, may mood pa. Makialam sa away ng bata. Hindi talaga ako kasing tibay ni President Luo. Nagnanakaw ito ng lihim pangkalakal. Siya pala ang nagnakaw ng negosyo ni Ama. Ang pagnakaw, sa napakagandang paraan, talagang humanga ako. Dahil gusto ni Pres. Luo kumuha ng basura. Mabuti pa, magpalimos ka na. Ikaw, He White One, maghintay ka lang. Tara na. Lene. Ang galing ng anak ko. Hoy, anong problema nyo? Tingnan nyo ang buhok, ang damit, ang mukha. Anong nangyari, ha? Sila, nakipag-away sila sa mga bata ng Few. Hindi yan totoo. Inapi nila ang mga kuya ko muna. Pinagtatanggol nila ako, kaya sila lumaban. Lola, kung may gusto kayong pagalitan, ako na lang. Oh, hu. Kaya sino ang nanalo? Nabunot niya ang buhok ni Fuli. Nagkaroon ng kalbo. At itong dalawa, binugbog ang 2 bata ng Few. Hanggang hindi na sila makalaban. Naku po, mabubuting bata. Tingnan ninyo, ang galing. Alam ninyong ipagtanggol ang kapatid. Binibigyan kayo ng thumbs up ni Lola. Pupunta ako sa kusina ngayon para lutuan kayo ng masarap bilang gantimpala. Yay! Yay! CJ, umakyat na kayo at maglaro. Tara na, mag-ina.
Pangalawang kuya, pangatlong kuya. Yung taong iyon kanina, madalas kalaban ni ama? Buong pamilya natin, ayaw sa kanya. Lumayo ka sa kanya simula ngayon. Pero takot sila kay Tito. Kung nandito si Tito ngayon, matagal na silang tumakbo. May tito rin tayo. Hindi mo pa nakikilala si Tito. Pero mabuti na rin pala. Mas nakakatakot si Tito kaysa tatay mo. Hindi nakakatakot si tatay. Mabait at malumanay siya. Lagot ako, perpekto ang ate ko. Maliban sa di magandang paningin. Paano naging mabait si Uncle Tatlo? Ang songgit niya. 8 Hortensia. Kilala mo ba bayaw ko? Oo, kilala ko. Sabi nila, computer genius siya. Pero lagi siya nasa kwarto buong araw. Aking mabuting kapatid na si Rosas. Noong isang araw, itinapon niya ako sa bintana. Nabalileeg ko agad. Ikaw, tandaan, lumayo ka sa kanya. Mahal kong soy-soy, nagsasalita ka mag-isa. Sino kausap mo? Nakakapas, Lola, huwag diligan ang Hortensia sa tanghali. Pagdidilig, anong nangyari? Sabi niya, halos mamatay sa init. Sabi ko, itong mga bulaklak, bakit lalo silang nagiging parang bata? Kaya pala. 8 Hortensia, ayos ka lang ba? Taon-taon, talagang ikaw ang tagapagligtas ko. Salamat, huwag ka nang magpasalamat. Soy-soy, iya. Nakakapagsalita ka sa mga halaman. Ang mga halaman at bulaklak sa bahay ay mga kaibigan ni Suy-Suy. Kaya, ano pa ang alam mo? Alam ko rin. Si Lolo kagad nagpagalit kay Lola. Ayaw siyang patulugin ni Lola. Natulog si Lolo sa sofa. Ikaw na babae, bakit mo sinasabi? Sa bata ang lahat? Ikaw na lalaki, paano ko masasabi ang ganyang bagay sa bata? Soy-soy, iya. Paano mo nalaman? Sinabi ni Tita Rose. Ang imahinasyon ni Soy-Soy ay napakalinaw. Parang totoo talaga. Gising ka, Soy-Soy, gising. Soy-Soy, gising, gising ka na. Punta ka sa silid sa dulo. Nag-attempt magpakamatay ulit ang tiyo mo. Nanay, huwag kang mamatay. Jinxing. Sino ka? Bakit mo ko tinatawag na nanay? Nanay, anong ginagawa mo? Aking Jingxing, anong problema mo na naman? Kaninong anak ito? Bahay ko. Pakilala ko siya sa'yo. Siya ang anak ko. Magiging pamangkin mo siya simula ngayon. Unang pagkikita, bibigyan mo rin siya ng regalo. Tumahimik ka. Huwag kang umiyak. Bakit ka ganyan kagrabe sa kanya? Ang nanay niya, tulad mo rin. Nagpakamatay din. Hindi pa ako patay, di ba? Walang nangyari na yon. Paano sa susunod at sa susunod pa? Kailan ka ba talaga? Saka lang siya magiging masaya. Kung hindi dahil kay Soy-Soy na nagsabi, hindi mo pa malalaman ngayon kung ano ang itsura. Si Ate Fansing ang nagsabi sa akin. Sinabi niyang maghihiwa ng pulso ang tito niya. Kaya ko nalaman. Makinig ka lang. At bata pa lang siya. Alam ng lahat kung paano ka pasasayahin. Mabait na bata. Masakit ba, tito? Okay na ako ngayon. Umalis na kayo. Ikaw, Hindi ako aalis. Umalis ka o babatukan kita. Ikaw. Saktan mo ko at di pa rin ako aalis. Sana lang, mas nagbigay pansin. Hindi sana namatay si na... Naputulan ako ng 2 binti. Taong lumpo na hindi makalakad. Bakit mo pa ako inaalala? Batang tito, kahit hindi gumagana ang mga binti, pero mayroon ka pang mga mata at ang iyong ilong at bibig. Hindi ka walang kwenta. naiintindihan mo ba? Mas malala pa ang buhay mo sa walang kwenta. Naiintindihan ng bata ang lahat. Hayaan mo na ako. Bilisan mo na at umalis. Tara na. Tito, babalikan kita bukas. Aalis na si nanay. Huwag mo ng problemayin. Hayaan mo na lang siya. Talaga. Hindi ba ako inutil? 8 Fansing. Alam mo ba ang binti ng tito ko? Anong nangyari doon? Ang tito mo noon ay isang kilalang forensic expert sa huling kaso. Naglabas siya ng report na nagsasabi ang nasawi ay nagpakamatay. May nag-report na tumanggap siya ng pera mula sa salary para mapawalang sala ang salary. Ang pamilya ng nasawi ay sobrang nagalit kaya sila nagmaneho at nabunggo siya kaya siya ay naging lumpo. Kawawang tito, nakakaawa. Sino ang makakaila? Simula noon, siya ay nalugmok, nagdusa pa sa malubhang depresyon. Lagi siyang nagtatangkang magpakamatay. Kung tama ang alaala, ngayon na ang ikalima niyang pagtatangka. Ngunit, ang tatay ko ay napakayaman. Hindi kailangan ni Batang Tito, pera ng ibang tao. Dapat ganyan nga, sino ang gumawa sa kanya na sekim sa pera? Sobrang sekim na kuripot. Sa ganitong paraan, hindi ba maghahinala ang mga tao? Sakim sa pera ang tito.
Hindi lang sakim sa pera, pero pati na rin matipid. May paraan ako para tulungan ang tito ko ngayon. Pagod na pagod ako. Sabi mo, napakadami nating kalakal. Magagamit ba talaga? Siyempre naman, magagamit yan. Hintayin mo lang pagbalik ni third brother. Dalhin natin sa recycling station para ibenta. Taon-taon. Bumalik na ako. Ang daming bote. Malaki ang kikitain nito. Ibibigay natin lahat ng pera kay Uncle. Masaya na siya noon. Malulungin na ba ang pamilyang He? Paano nila hinayaan ng ilang bata na magkalakal? Taon-taon. Kung hindi talaga gagana, ikaw muna ang pumasok. Medyo takot ako kay Uncle. Ako rin. Kayo. Uncle, papasok na ako. Uncle, tulog ka na ba? Hindi mo ba nakikita? Uncle, tingnan mo. Ito kami ng kuya ko. Kinita ngayong araw. Kabuang $9 at 8 sentim. Para sa'yo, masaya ka na ba? Sabi ni Ate Fancy, mahilig sa pera si Uncle. Pinakamahal niya ang pera. Sa hinaharap, pupunta ako araw-araw. Mangungulekta ng bote at kahon. Paglaki ko, makakakuha rin ng mas maraming pera. Para kay Uncle. Medyo masaya ka na ba? Kahit kaunti, sapat na. Hindi ako sakit. Sino si Ate Fancy? Ang tapang nila. Sabi nilang sakim ako. Lumabas ka. Dapat masaya ka, Kaya pala nagbebenta sila ng kalakal. Para sa akin pala talaga. Hindi inaasahan. Nakakagulat, isang programa lang ay sapat na para malampasan ang ninakaw ni Shin Hao. Plano sa disenyo ng medical robot. Ang nagpadala ay si Jing Sing. Ano ang ibig mong sabihin? Ito ay regalo bilang pagbawi. Ayokong mangutang sa inyo at sa tatay mo. Ikaw. Ang tatay ko at ako may kinalaman kay Sui Sui. Taon-taon. Tatay, Anong ginagawa nyo? namimitas kami ng basura. Pangatlong tiyo. Nangangalakal lang kayo ng piyesa dito. Ang tiyo ko pinakamahilig sa pera. Gusto ko lang, kumita pa ng pera para kay tiyo. Pero binigyan ko ng pera si tiyo kahapon. Mukhang hindi rin siya masaya. Talaga ba? Maliit lang ba ang kinikita ko? Tiyo, siguradong masaya ako. Lahat to para dito. Basta maging mas masaya lang si tiyo. Hindi na siya mananakit. Umalis si nanay dahil hindi siya masaya. Ayokong umalis din si tiyo. Hindi malungkot ang tiyo mo. Sa katunayan, sobrang saya niya. Masaya siya para kay tatay. Naisip ko na isang bagong robot. Talaga? Siyempre totoo yan. Kung ganoon, magsisikap talaga. Mangolekta pa ng bote para mas masaya si tiyo. CJ, kung ganoon, mag-ingat ka. Alagaan mong mabuti ang kapatid mo. Naiintindihan mo ba? Sige na. Tara na, kapatid. Kuya, napansin mo ba? Simula nang dumating si kapatid, mukhang naging mas mabait si pangatlong tiyo lang. Lola, pwede ko ba to kainin? Masakit ba ang tiyan ko? Hindi naman. Ay, Lola, pinaghandaan to ng maigi para sa'yo dahil nitong mga panahon, maraming nagawa para kay Tiyo, makabuluhang gawain. Huwag mong kainin. Sois ang pagkain gawa ni Lola. Kahit aso ay ayaw kumain yan. Nanay, masyado pa siyang bata. Sa hinaharap, bawasan mo ang pagluluto nito. Nakakatakot ba talaga? Hindi ako naniniwala. Patawad, mahal ko. Anong gusto mong kainin? Ililibre ka ni Lola. Okay lang po, Lola. Paglaki ko, magluluto ako para sa iyo rin. Tingnan mo ang bata. Nasasaktan ang puso ko. Pag-aalaga sa inyo. Ano ang silbi ninyo? Isa-isa. Isa at 100. Ngunit walang tatalo sa mahal ko. Jingshin. Tito. Sa wakas ay lumabas ka sa kwarto. Pupunta ka na ba? Sa wakas lumabas siya. Sasama ka ba sa akin magpulot ng bote? Halika na, bilisan natin. Mahuhuli na tayo. Baka maunahan pa tayo. Sino ang nagsabi na sasama sila sa'yo sa pagpupulot? Taon-taon na lang. Nasaan ang tito? Hindi siya makakasama. Nangunguha ng bote. May iba siyang gagawin. Sige na nga.
Ang bagong programa na binuo mo, mayroon pa ring bahaging kailangang baguhin. Bilisan mo at gawin ang mga pagbabago. White Swan. Tao ka ba talaga? Hindi mo ba nakikita? Pasyente pa ba ako? Hindi naman inutil ang kamay mo, para hindi ka tama at nagiging dramatiko ka. Hindi. Ayokong maging alipin mo. Tito, gagawa ba tayo ng robot? Wow, ang galing mo, Tito. Tito, tingnan mo. Ang perang ito, kinita ko kahapon. Ngayon, magtatrabaho ako ng mabuti para kumita ng mas malaki para kay Tito. Tito, magtrabaho ka rin ng mabuti. Gumawa pa ng mas kahanga-hangang robot. CJ, hahanapin ko ang mga kapatid ko. Nangunguha ng bote. Natanggap na ang pera. Bilisan mo at magsulat. Ibibigay ko sa iyo bukas ng umaga. Batang ito, hindi ko na kaya, ano? Lahat dahil sa mahal ko. Jinshin. Sa wakas, naayos ko na ang sarili ko. Para sa'yo, wala nang susunod. Para sa'yo, wala nang susunod. Ang pares na ama at anak, isa ang gumanap na kontrabida. Nagsasabuatan ba sila? Pinaglalaroan nila ako. Pero nagpaparamdam ito sa akin, na para bang galing ito sa ang insidente hanggang ngayon. Sa unang pagkakataon, sa tingin ko, hindi ka talunan. Wala nang susunod. Paano ito nangyari? Salamat kay Swiss. Kanina lang lumabo ang tanawin. Oras na para bumangon muli. Oras na para ilibing si Lomi. Ang batay dumidikit sa work. Hindi ito maaari. Taon-taon. Tapos na ba? Tatay, sinabi mong gusto mo ng bagong tahanan. Paano naman ako sa hinaharap? Ito ba, hindi ko na makikita si nanay. Taon-taon. Si nanay ay wala na sa kanyang hantungan. Hahawakan mo pa rin ba siya? Paano kung matapon? Gaano kaya siya nasasaktan? Tingnan mo, bumili si tatay ng bagong bahay para kay nanay. Pwede mo siyang isipin pa. Maaari mo siyang dalawin. Ang nalaglag na dahon ay bumabalik sa ugat. Ang nanay mo, nararamdaman mo rin siguro. Silipin mo, ano nang gusto mo sa bagong bahay? Paborito ni nanay ang puting rosas. CJ, tapos dadalhin natin si nanay sa kanyang bagong tahanan. Okay lang ba? CJ, Taon-taon. Bumili kami ng bulaklak kay mama. Okay lang ba? Ara. Paborito ni mama, magagandang bulaklak. Pero, hindi namin ito afford noon. Okay. Bibilihin natin to ngayon. Taon-taon. Mauna ka na't hintayin si tatay. Okay lang ba? Okay. Bakit ikaw na naman? Bata, anong kailangan mo? Nasaan si tatay? Mama, aayusan kita para maging maganda. Mama, sa puso ni Sisui, ang pinakamaganda. Ano yan? Mukhang mahalaga talaga. Taon-taon, nanay. Halika. Nanay, kasalanan ko ang pagiging inutil ko. Nabigo akong protektahan ka. Nanay. Ano ang nangyayari dito? Bakit ang tagal bumili ng pagbili nito? Lingling, ano ang problema mo? Bakit ko sila muling nakasalamuha? Nanay, pasensya na. Sobrang nahihirapan ka ba? Nanay. Abo, iyan ni Luomei.
Nasasaksihan ng eksenang ito. Bakit sobrang sakit ang puso ko? CJ, huwag kang umiyak, Suisui. Fu Yichen. Pagsisisihan mo yan. Ito ang abo ng nanay ni Soy Soy. Luo Mei, patay ka na rin sa wakas. Naging abo ang buto mo. Anong pakiramdam? Masakit. Luo Mei, kahit nabuntis ka, anak ni Fu Yichen, tapos ang pamilyang Fu at pamilyang Luo, hindi ko hihingin kahit ano sa kanila. Hindi mo ito makukuha mula sa akin. Asawa ng boss. Boss, nakikiusap ako. Huwag mo akong tanggalin. Ano ang mali sa akin? Sabihin mo sa akin, kaya kong magbago. Kumalat na ang salita ng pamilyang Luo. Kung sino man ang manggahas na gamitin ka, ay laban sa kanila. Ordinaryong tao lang kami. Paano namin sila hahamunin? Mas mabuti pang umalis ka na agad. Naiintindihan ko. Napapaisip ako kamakailan, bakit walang kahit isang tindahan ang nangangahas na kunin ako? Ang pamilyang Luo pala ang nasa likod nito. Luo Mei, wala nang timog na lungsod ang iyong mapupuntahan. Maging makatwiran ka. Umalis ka na agad. Yung bata kanina, nasaktan ba siya? Luo Mei, sa wakas nagawa ko ang inagaw ko mula sa iyong mga kamay. Talagang hindi. Hindi ko hahayaang makuha ng anak mong bastard. Tatay, dadalhin kita sa ospital. Tara na. Maliit na bastardo. Hindi ka mananalo sa akin ng nanay mo. Hindi ka rin. Nagaling na si Suisui. Uwi na tayo. Mama, wag mo ko iwanan. Wag mo ko iwanan. Mama. Sa isang napakaliit na bata, maging napakalupit. Tao pa ba si Fu Yichen? Anak niya pa naman siya. Kasalanan ko lahat. Hindi ko siya inalagaan ng mabuti. Yung tawag sa telepono, mahalaga ba talaga yon? Kailangan sagutin agad noon. Kung mapahamak si Suisui, sisiguraduhin kong magbabayad ang pamilyang Fu ng buhay. Doktor, kumusta na ang anak? Malubhang nasugatan ng puso. Nagsisiputok ang mga capillary. Sa lahat ng taon ng aking pagiging doktor, ito ang unang beses na nakita kong may gumawa nito sa bata. Ganyan kalupit. Kayo, mga magulang, paano ba kayo mag-alaga? Ngayon, ang aking apo, kumusta na siya ngayon? Walang agarang panganib sa buhay sa ngayon, ngunit kailangan niyang magpagaling ng mabuti. Iwasan ang malalaking pagbabago sa emosyon. CJ. Salamat, doktor. Salamat, doktor. Patuloy sa paglipas ng taon, pinapasakit mo ang puso ni Lola. Nay, Patuloy sa paglipas ng taon, Lola, huwag kang umiyak. Hindi nasasaktan si Sis. Anong klaseng tao ito? patuloy sa paglipas ng tao, paumanhin. Kasalanan ko lahat, anak, sa hindi pag-alaga sa'yo. Ayos lang, tatay. Hiwai Chuan, nababaliw ka na ba? Masakit ba? Noong maliit ka pa, mas masakit noon para sa kanya. Gusto kong matandaan mo ang sakit na ito habang
Lolo at nakauwi na ako. Mahal kong soy-soy. Halika, bilis, upo ka dito. Naku, mahal ko, nakauwi na ang ating soy-soy. Tingnan mo, ang payat naman nitong mahal. Dali na, painumin ka ni tita ng masarap para palakasin ang aking munting mahal. Tinitingnan ni Sui-Sui. Regalo sa paglabas. Ano sa tingin mo? Hayaan mong tingnan ni baby. Ano yan? Buksan mo ang palawit at tingnan. Mama. Papa. Itong litrato ni Mama. Saan galing yan? Galing yan sa tito mo. Gumamit siya ng high-tech na paraan. Nakuha niya para sa'yo. Salamat, Tito. Tito, yakap. Ang dumi naman, puro laway mo yan. Ang bait ni Tito. Gusto ni Sisui si Tito. Taon-taon. Ibig sabihin nito ay gusto si tito. Pero pila ka sa likod ni Papa. Selos ka. At... Mama, nakita mo ba yan, Papa at Tito? At kasama rin sina Lolo at Lola. Siya ay lalong mabuti kay Sisui. Si Sui-Sui ngayon ay anak na rin na may tahanan. Naaalala ko, Shenghao Technology. Si Fuyichen ay may bahagi rin. Talaga. Taga Shinhao siya, pangalawang pinakamalaking may-ari ng bahagi. Anong gusto mong gawin? Wala lang. Gusto ko lang, mabangkarote ang Shenghao Tech. Ginawa ko ito noon, base sa pundasyon ng robot. Nagdagdag ng operasyong malayuan. Handa na ito sa ilang araw. CJ, maghintay lang ng ilang araw. Ito ang Shinhao Technology, paglulunsad nila ng bagong robot. Sa panahong iyon, personal ko itong sisirain, ang ningning ng Shinhao. Kung ano man ang nais mo. Gusto ko lang, malaman ng lahat, na ang pamilyang He ay hindi dapat maliitin. Huwag mo akong aapiin. Pababayaran ko siya, ang kabayaran. Tapos na rin. President He, Shenghao Technology. Pagkatapos nakawin ng tech namin, naglabas sila ng bagong medrobot, umakyat ang mga order, at nagpadala pa sa amin, imbitasyon sa victory banquet nila. Okay, naiintindihan ko. Taon-taon. Dad, dadalhin kita sa sign. Okay lang ba? Ayos. Narinig ko, nag-imbento ang Luocord, mga medical robot, nakakamangha yan. Ito mismo ang pinunta ko. Ninakaw ang aking teknolohiya. At nagpadala pa ng imbitasyon sa victory party. Isama mo ako. Tingnan natin kung kaya mo ba talaga. Dad, mahal dito, di ba? Pero okay lang. Ngayon, may nanlilibre. Kain tayo ng marami. Tara na. President He, may aabangan. Salamat sa pagpunta ninyo. Dahil nga, ako, si Guan Mo, di maabot ang tagumpay ngayon kung wala ang tulong ninyo. Kung isipin, dapat mo akong pasalamatan. Dad, siya ang nanlilibre ngayon. Bakit? Dad, kain tayo ng masarap. CJ, Dad, kain na. Pababagsakin natin siya. sige, ngayon ako. Pababagsakin siya. Halika. Ang buhay na demonyo, kailan? Nagkaanak na, di ko narinig yan. Tingnan mo ang pagtrato sa bata. Anak niya siguro, di ba? Paano nangyaring nakita ang bata? Na malapit kay He Waichuan. Ay nakakailang sa akin. Salamat sa pagdating ninyong lahat sa pagdiriwang ng Shenghao Tech. Ang aming mga robot sa ospital ay nailunsad na ngayon ay naging matagumpay. Hindi magiging posible kung wala ang inyong napakalaking suporta dito sa kabila sa ngalan ng Shenghao Tech. Salamat sa inyong lahat. Sige. Ang Shenghao sa pagkakataong ito ay naglunsad ng medical robot na sobrang sikat. Ang backlog ng order ay sinasabing lalagpas sa bagong taon. Totoo nga, sumirit ang presyo ng stock ng Shenghao. Kahit sa ilang shares ko, kumita sila lahat ng malaki. Nabalitaan ko na, ang R&D director ng robot na ito ay dating taga HIS at lumipat sa Shenghao. Ang director HIS sa pagkakataong ito ay nagdusa ng malaking pagkalugi. Sino ang makakaila? Kung ako yan, nagsisisi na ako ng lubos. Subukan mo ito. Talagang nagpapanggap. Hindi ako naniniwala. Kalmado ka talaga. Narinig ko, si Presidente He ay gumagawa rin ng pagbuo ng mga katulad na produkto. Hindi ko alam, kumusta na ang progreso? Anong pagkakataon? Ngayon sa aming Heshi, bagong produkto rin ay nailunsad. Dahil nandito na lahat. Hayaan niyo ako, ipakilala ang mga ito sa inyo. Unang beses makakita ng robot na ito. Tatay at tiyo, ang bumuo nitong robot. Kamukha ko talaga. Parang tapos na talaga. Mukhang mataas ang kalidad. Medyo maganda. Halos ganoon na nga. Ang
robot na ito ay bagong produkto na binuo ng aming pamilyang Ho. Ang pangalan ay Nyan Nyan. Sa mga katangian, bukod sa pagsakop ng AI robot, lahat ng kakayahan. May isa pang tagumpay na nakamit, na imbentong inilapat, malayo ang operasyon, at nakatarget na kakayahan sa paggamot sa cancer. Mas magiging, Mas makabago pa sa mga robot ng Shenghao Tech. mas kahanga-hanga. Nakakabilib. Maaaring higit pa sa kaunti, kung totoo man. Pero kumpara sa robot ng Shenghao Tech, sa harap ni Nian, hindi ito makasabay. Hindi ba ito paghamak sa Shenghao? Totoo nga. Ano ang nangyayari? Pangulo He, nagbibiro ka lang. Galing din ako sa grupo ng He. Sa napakaikling panahon, bumuo si Pangulo He ng ganito kagandang robot. Lahat kayo nandito ay hindi mga hanggal. Kung hindi, Pangulo He, magpakita ng demonstrasyon. CJ, yun mismo ang nasa isip ko. Pwede na rin subukan. Subukan ko muna. Paganahin ang pag-scan. At control sa boses din. Maraming katangian dito. Tatay, ang tunog ay parang boses ko. Si He Jingsing pala. Hindi ko napansin noon. Magaling pala mangakit ng babae. May cancer sa utak ang nascan. Magpasuri agad sa ospital. Siguro puro kalokohan lang. Imposible. Nagsasalita ng kalokohan. Lahat sinasabi niya. Mukhang si President Chiang. Dapat mag-ingat sa salita. Mga suliranin sa kalusugan. Ginagamit ko lang makina ni Shenghao para sa pagsusuri ng buong katawan. Normal naman lahat ng indikador. Congrats, Director He, sa ulat mo. Pero ipinapakita na may cancer sa utak ako. President He, anong kailangan mo sa akin? Akala ko robot ni He Waichuan ay dapat kahanga-hanga. Puro forma lang pala, walang laman. He Waichuan. Pero ikaw ang lumapit para isuko ang inyong mga ulo. Ngayon ang Shenghao namin. Dudurogan ng pamilya ninyo sa ilalim ng aming paa. Natakot mo ako. Akala ko ang pera na nakuha kay Shenghao mawawala na naman. Mali lang palang alarma. Director He, hindi ka kusang sumusuko. Naghahanap ka ng gulo, di ba? President Chiang, bakit ka sigurado na robot ng He Corp ang may sira, imbes na kay Shenhao? Oh, heto. Pumunta ka sa pinakamagaling na ospital. Magpasuri ka. Sino ang tama, sino ang mali, malalaman agad. Sige, tingnan mo. May ospital dito malapit. Pupunta na ako. Di ko lang tiwala sa He Corp. Makina na ginawa lang sa kalahati. Mas malakas pa kay Shenghao. Sige na. Narinig ko na ang kumpanya ng kagamitang medikal ni Pres. Chang, nag-order ng 100 robot kay Shenghao. Bayad na ang deposito. Kaya pala igiit niya na makina ng Ho ang mali. He Waichuan. Kumusta sa lahat? Ako si Nian. Sige. Salamat sa tulong mo, Doc Jap. Mabuti at walang problema. Makakapanatag na ako. Kumusta na, Presidente Chang? Ano sabi ng doktor? Sabi, pinagpalaro ako ng malaking kapalaran at mahabang buhay. Ano pa ba masasabi nila? Presidente He, iniligtas mo buhay ko. Ikaw talaga ang aking tagapagligtas. Presidente Chang, anong ibig mong sabihin? Sabi ng doktor, meron talaga akong tumor sa utak. Pero buti na lang, nasa maagang yugto pa. At benigno ito. Kung hindi dahil kay Presidente He, mawawala na sana ako ng buhay. Basura talaga. Muntik na akong mapatay. Ang sakit na hindi madiagnose ng Shenghao. Ang robot ng He Corporation. Natukoy ito sa ilang segundo lang. Di inasahan na itong maliit na bagay. Napakagaling pala nito. Salamat. Tatay, robot niyan yan. Ang galing talaga. Pwede nang ilabas sa mundo si Nyan Nyan. Salamat sa ating Sui Sui. Kung hindi dahil kay Sui Sui, hindi sana tumulong si Jingsing. Gets ko. Pagdiriwang ng tagumpay ng Shenghao, biglang naging bagong produkto ng He Group. Talagang panalo ang ginawa ni Presidente He. Imposible. Hindi pwedeng matalo ang Shenghao. Presidente Luo, ang robot ninyo. Ayaw ko na nito. Aalis na rin ako. Ang robot ninyo. Ayaw ko na ng kahit alin. Aalis na rin ako. Sa perang ito, mas mabuti pang bumili ng his ni Anian. Libo-libong milyon ang lugi nito. Nako. Tapos na ang lahat. Wakas na ng Shenghao. Ako rin ay tapos na. Mga kagalang-galang na bisita. Lahat, magpakahinahon muna. Kung gusto ninyong ibalik, pwede nating pag-usapan. Hindi na kailangan pag-usapan. Ibalik nyo na lang agad pera ko. Magkita na lang tayo sa korte. Presidente He, kailan magsisimula mass production ng Nian? Gusto ko ng 100 unit. Hindi, 200 unit. Kung ano ang meron kayo, aalagaan ang kumpanya namin lahat. General Manager Chang, hindi patas yan. Huwag mong sarilinin lahat. Oo, ibahagi naman sa amin. Bigyan mo kami ng parte. Huwag ninyong kunin sa akin. Ang bagay na ito, dapat mo akong bigyan ng paliwanag. Ginoong Luo, pwede bang magpaliwanag ako? Lubos akong tapat sa inyo. Hindi ako nagsinungaling sa inyo. Tatay, ang galing mo ngayon.
Magaling din si Sisui. Itong bata. Bakit palagi mo akong pinapaalala kay Luo Mei? Tatay, natatakot ako. Anong kailangan mo dito? Hindi mo ba nakikita na ayaw sa'yo ng anak ko? Lumayas ka sa amin. Gusto ko lang malaman kung sino ang ina niya. Hindi mo karapat dapat malaman. Tanungin na lang kita ng iba. Ikaw ba ang tunay niyang ama? Pwede ka na bang umalis? Sige. Ako ang nagpakapalagay. Taon-taon. Nagsinungaling lang si Daddy. Huwag mong tularan yon, ha? Naiintindihan ko. Ginawa yon ni Daddy para kay sis. Salamat, Taon-taon. Busog ka na ba? Busog na ako. Tatay, ito yung mga tirang pagkain. Pwede ko ba dalhin lahat to? Kung may iwan dito. Masasayang lang. CJ, kunin na natin to. Ibalot lahat at dalhin. Tito, tingnan mo. May dala ako. Napakasarap na pagkain. Tanggapin mo o huwag. May nakita akong nagsisinungaling. Ang ibig niyang sabihin ay gusto niyang kumain. Gusto niyang pakainin mo siya. Tumahimik ka. Tito, Sinabi ko na sa'yo, ayoko nang kumain. ang ibig niyang sabihin, kailangan mong suyuin para kumain. Lumabas ka. Mukhang nasal siya sa hiya. Tumakbo kayo. Bilis. Tito, ang pula ng mukha mo. White Chuan. Halika na rito. Kumusta? Bakit mo? Huwag mong dagdagan ng kung ano-ano si Nian yan. Ako ang amo. Idadagdag ko ang gusto ko. Tito, ang galing mo palagi taon-taon. Parang tunay kong boses. Gusto ko talaga. Tito, napakabait mo. Tito, dahil ayaw mong kumain, lumabas ka na lang at maglaro tayo. Ayos lang ba? Hindi. Ako ay pilay. Ano pa ang silbi ng paglalakad? Pakiusap, nagmamakaawa. Gusto ko talaga lumabas at maglaro. Pero, takot na takot ako. Baka makasalubong ko ulit si Fuling at tatay niya. Paano kung saktan nila ako ulit? Ano ang gagawin natin? Sige na nga. Yehe, maya-maya lang. Makikipagkompetensya kay Tito. Sige. Ano ang nararamdaman ko? Naloko na naman ako ng ama at ang anak niya. Ano ang iniisip mo? Bata lang siya. Ang tuso nitong bata na ito. Para lang lokohin ang tito niya, para makalabas at makalanghap ng hangin. Natuto ng magpaawa. Totoo, kamukha ko nga. Tito, tara na. Simulan na natin ang karera. Tingnan natin kung sino ang mas mabilis. Halika. Bibilangin ko hanggang 3. Tapos magsisimula na tayo. Okay lang ba iyon? Sige. Maghanda na kayo. Nandaraya ka. Tito, halika't habulin mo. Soy, heto na ako. Hahabulin kita. Bagalan mo. Halika na, bilisan mo. Maikling binti. Palem. Hindi naman maikli binti ko. Talagang mahaba ang binti ko. Humanda ka, Tito. Hahabulin kita. Halika na. Habol ka pa. Mukhang nagkakatuwaan kayo. Nagtataka ako kung ganoon din ba noong kumukuha ka ng maruming pera. Taon-taon. May humapi sa tito ko. Tito. Mga mapang-apik, lumayo kayo sa tito ko. Huwag ninyong apihin ang tito. Taon-taon. Huwag pansinin ng mga ito, walang kwentang tao. Nalantad ang detalye ni Luo. Noong gabing iyon, ang banor ang recording ng pagbabantay. Ang gabi ng pagkamatay ni Yubing, pumunta si Siaping sa bahay niya at nakipagtalo sa kanya. Hindi mali ang aking pagtatasa. Nagpakamatay nga si Yubin, pero umamin na si Siaping, siya ang pumatay kay Yubin. Bakit niya buburahin ang recording ng pagbabantay? Hindi ba malinaw na tanda ito? Kung hindi kayo naniniwala, puntahan natin ang lugar. Ang tito mo dati ay isang kilalang dalubhasa sa forensic. Sa huling kaso, naglabas lang ng ulat na nagsasabi ang namatay ay nagpakamatay. May nag-report na tumanggap ng pera mula sa salary para mapawalang sala ang salary. Nagalit ang pamilya ng namatay. Sinagasaan at pinilayan siya. Sige, tara na. Tito, mabuti kang tao. Ayokong magawan ka ng mali. Tara na nga. Sige. Dahil di pa nalulutas ang kaso, napanatili ang lugar na ganito. Bata, hindi pwedeng masira ito. Ang pinangyarihan ng krimen, ha? Taon-taon, maghintay ka sa labas. Andito na ako. CJ,
Yung pumasok kanina, hindi ba siya yung dating doktor sa forensic? Paano ka napunta sa Silya de Gulo? Maraming beses nang pumunta ang pulis. Akala nila si Sia Ping ang may gawa. Ang kaso ni Yubin, tanging ng taga-suri sa forensic ang makapagsasabi. Nagpakamatay si Yubin. Talagang magaling. Mang Dashu, alam mo ba kung paano ang lalaking si Yubin nagpakamatay? Ikaw na bata, naiintindihan mo pala sinasabi ko. Hayaan mong sabihin ko, sa loob ng 10 milya dito, walang hindi ako alam. Kuya Malaking Puno, ang galing mo. Sabihin mo nga sa akin, ano ba talaga ang nangyari noong araw na yon? Noong araw na yon, ganito ang nangyari. Ang mga sugat sa katawan ni Yubin, talagang tumugma sa pagpapakamatay, pero wala siyang anumang motibo. At bakit naman si Siapi humarap upang umamin na siya ang pumatay kay Yubin? Alam ko na ang katotohanan. Yung tito, may malubhang sakit at hindi na magagamot. Kaya, naglagay siya ng kung ano sa sarili niyang inumi para palabasin na ibang tao ang pumatay sa kanya. Hula ni Soy Soy, tugma sa aking hinuha, makaisip ng ganyang kaayusan sa murang edad, mula ngayon, siguro'y magaling na manunulat. Totoo nga. Si Kuya Malaking Puno ang nagsabi sa akin. Sige. Sinabi ba ni Kuya Malaking Puno sa'yo? Teka lang. Taon-taon. Paano mo nalaman? Si Sia Ping ay lasing noon. Kay daming bote, di mo makita? Taon-taon. Kakayahan mong magmasid. Talaga namang kahanga-hanga. Hindi ito. Ito yung nasa pulang bote. May idinagdag. Ang alak na ito ay sira. May idinagdag sa alak. Imbestigahan mo. Mayroon talagang isang bagay sa alak na ito. Ito ay isang hallucinogen. Matandang malinis ka na sa wakas. Kaya ang namatay at ang sospek ay matinding magkaaway. Ang namatay ay may cancer bago mamatay. At nagpakamatay para iliin ang sospek, habang ang sospek ay may schizophrenia. Akala ko na nakapatay ako talaga ng tao. Kaya umaamin ako. Sige. Lumabas na ang katotohanan, matandang Pwede ka ng opisyal na bumalik sa tungkulin. Hindi. Ang mga binti ko, hindi na kayang tumayo. Ngunit, Jingxing. Yung robot na ang pangalan ay Nian. Ikaw pala, di ba? Hindi masama. Pinatalo mo ako, higit sa 3 bilyon. Noong mga araw ng pag-aaral, lagi akong pangalawa. Sa pagkakataong ito'y tsamba lang. Yung swerte mong panalo, laging pangalawa. Talaga namang eksperto ka sa pagyayabang. Aking kuya, pangalawang kuya, pangatlong kuya. Sino sa kanila ang hindi mas magaling sa'yo? Ang posisyong pangalawa. Kailan kaya ang pagkakataon mo? Oo, kung ako'y ang dami sa pamilyang Ari-aga, sinusuportahan ng kahangahangang kuya. Ang pagkapilay habang buhay. Hindi matayos lang? Ikaw na pasaway ka. Huwag mo sasaktan ang tito ko. Batang pasaway. Ako, Luo Yuanjo. Pinapayuhan kitang mag-isip mabuti bago ka magsalita o kumilos. Siya ay miyembro ng aming family. Ang kayamanan sa aking palad. Hindi mo ito magagalaw. Tito. Yung taong iyon, nagkasama ba kayong lumaki? Halos ganoon na nga. Ako at si Luo Yuanjo mula sa parehong paaralan. Anong problema? Kung gayon, alam mo ba, Diyos ko, maaari mo bang sabihin sa akin ang kwento ng aking nanay? Medyo maganda siya noon. Siya ang beauty ng school. Higit pa roon, at marunong din siyang sumayaw. Tingnan mo. Ang ganda ng kanyang pagtalon. Ang ganda ng itsura ni nanay. Noong mga araw na yon, sabi nila ang nanay mo ay mabait, maganda, at marangal. Dahil nakatulong siya sa marami. Halos nakalimutan ko na. Ang dating Luo Mei, sa puso ng lahat, isang mabuting tao. Nang biglang naging masama at kasuklam-suklam. Talaga. Ay pagkatapos umuwi ni Luo Shu. Bakit kaya pagkatapos? Tinuring nila si nanay, napakasama. Ang ugali ng tao, talagang magbabago, sobrang bigla. Tatay, si Old Bay na binanggit mo, kaya bang pagalingin talaga ang binti ni tito? Siyempre, siya lang ang may kakayahan na pagalingin ang binti ng tito mo, pero nakadepende kung gusto niya o hindi. Malapit nang lumubog ang araw. Umuwi na lang kayong lahat. Sabi ni Old Bay, kung ayaw niyang makipagkita, talagang hindi siya makikipagkita, baka maaari kang sumubok sa iba. Ikaw. Maghintay ka kung ipipilit mo. Tulong! Nalulunod ako. Tulong! Huwag kang matakot, bulaklak. Parating na ako para iligtas ka. Ang suy-suy ko ay laging mabait. Hindi mo lugar siya pagalitan. Dito kayo para magpagamot kay Elder Bay, di ba?
Itong Snow Lotus, si Elder Bai ay gumugol ng 10 taon para dito. Kung masira man ito, kalimutan mo na magpagamot kay Elder Bai. Magiging kaaway ka ng buong Xingling sect. Sabi ni Huahua, siya ay mamamatay na. Pumunta ako para iligtas siya. Tulong, tulong. Malapit na siyang mamatay. Snow Lotus, huwag kang matakot. Andito si Sui Sui para iligtas ka. Kalokohan yan. Salamat, batang babae. Ang kalagayan ng Snow Lotus ay biglang bumuti. Maghintay ka lang, talagang gagawin ko. Bye! Disipulo, mamabati kay Elder Bai. Umalis ka dito. Batang babae, paano mo nalaman? Ang Snow Lotus na ito ay kailangan ng pagusan. Sinabi sa akin ni Sister Snow Lotus. Sumisigaw siya ng tulog. Napakalakas ng sigaw. Narinig ni Sui Sui at nagmadaling pumunta. Mukhang kalokohan. Ngunit, may kakaiba akong pakiramdam. Ikaw ay may potensyal. Gusto mong gamutin ko ang iyong binti. Ay posible, gayon pa man. Kailangan mong pumayag sa isang kondisyon ko. Anong kondisyon? Gusto ko ang batang babaeng ito bilang aking personal na disipulo. Soy, ituturo ko sa iyo lahat ng aking kaalaman. Sa ganitong paraan, sa hinaharap, makakapagligtas ka na ng tao. Ano sa tingin mo? Ito ay tila nagmamadali. Tama. Guro, Halika. Dahil pumayag si Sui Sui, mabuti yon. Gayunpaman, sana itong usapin ay manatiling lihim muna. Pagkatapos ng lahat, si Elder sa loob ng maraming taon ay hindi kailanman kumuha ng personal na disipulo. Nakakatakot baka magdulot kay Sui Sui ng sobrang atensyon mula sa labas at pressure. Mabuti. Ayos na. Kung mayroong ginseng na higit 300 taon, magiging mabuti yon. Ang binti mo, kailangang baliin at ayusin ang mga buto. Kung mayroon tayong ginseng na pangsuporta sa iyo, ang tsansa ng tagumpay ay mas mataas. may alam akong lumang ginseng na halaman. Mahigit 300 taon na ito. Ngayong taon ay mahigit 500 na. Xiaohua, maaari mo ba akong dalhin para hanapin si Lolo Ginseng? Oo naman. Gayunpaman, nakatira ito sa malalim na bundok. Mahirap itong hanapin. Basta't, magamot nito ang binti ni Uncle. Wala akong kinatatakutan. Sige nga, dadalhin kita. Mabuti. Nasaan si Soy Soy? Saan nagpunta si Soy Soy? Hindi ba't kasama mo siya palagi? Bulaklak na Coles food. Bakit hindi pa dumadating? Sakit na sakit ang mga binti ko. Soy Soy, hintayin mo ako. Ako na ang magtanong. Bumaba ako ng bundok kasama si Matandang Bay. 1 taon na. Hindi ko masyadong maalala ang detalye. Pero huwag kang mag-alala. Siguradong nasa paligid lang ito. Hindi tayo maliligaw. Nahanap. 500 metro na lang sa unahan. Sige na, Soy Soy. Mayroon nga. Naligtas ang tiyo. Ang galing mo. Soy Soy, uwi na tayo. Tara na. Soy 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 Soy. Nasaan ka? Sandali lang. Makapalang gubat sa unahan, makapalang ulap. Halos walang makita. Napakadelikado. Wala akong pakialam. Hinahanap ko ang aking anak. Ginoong Hi, kumalma ka. Nasa loob ang anak ko. Paano ako kakalma? Ginoong Hi, pumasok ka na. Mamamatay ka rin. Mas mahalaga ang anak ko kaysa buhay ko. Huwag kang humarap. Taon-taon. Anong gagawin natin? Maghiwalay tayo at maghanap. Tara na. Taon-taon. Taon-taon. Soy Soy, nasaan ka? Hindi ba ito ang tatay ni Soy Soy? Tatay ni Soy Soy. Nasa tabi mo lang siya. Taon-taon. Tatay. Taon-taon. Tatay, nandito lang ako. Sui Sui. Mabilis na umuuga ang taong iyon.
Soy-soy, nasa ilalim mo, tatay. Suy-suy. Narito na si tatay. Tatay, salamat. Salamat sa hindi pag-iwan sa akin. Suy-suy. Hindi ka iiwan ni tatay. Suy-suy, suy-suy. Suy-suy. May tao ba dyan? Tulong. May tutulong po ba? May tao ba dyan? Pakisagip ang anak ko. May tutulong po ba? Taon-taon. Tatay, Taon-taon. Tito, tingnan mo. Isang 500 taong gulang na ginseng. Ang iyong binti, malapit ka nang Masaya ka ba? Soy-soy. Kasalanan ko lahat. Maliit na tiyo, huwag kang umiyak. Sa taong ito, kailangan kong hanapin ang malaking ginseng. Hindi ka sinisisi ni tiyo, gumaling na ang binti ni tiyo. Makakapaglaro ka na kasama si sis. Suy-suy. Gusto ni daddy na magtanong sa'yo. Paano mo nalaman ang lugar na yon ay may 500 taong gulang na ginseng? Yung lugar, may 500 taong ginseng. Sinabi sa akin ni ate ko ang Donghua. Dati pa niyang alam ang lumang ginseng. Kaya dinala namin si Suy-Suy para hanapin ito. Colts Food Flour. Noong ang dating kumpanya ay nagkaroon ng problema kay Guan Yiming, si Suy-Suy rin ang nagmungkahi. Siya ang begonya sa kumpanya. Sinabi sa kanya, Noong huli, sinugat ko ang pulso ko. Nailigtas ako muli ni Soy-Soy. Naaalala kong sinabi niya sa akin noon ang mga asar na itinanim niya, na nagsabi sa kanya. At noong araw na iyon ng paglutas ng kaso, paano niya nalaman? Mayroong nakalagay sa alak na iyon. Suy-Suy. Tinanong ka ni tatay, talaga bang nakakaintindi ka sa mga halaman na nagsasalita? Matagal na itong sinabi ni Suis. Hindi lang siya pinaniwalaan ni tatay at tito. Sige na, Suy-Suy. Makinig ka sa sasabihin ni tatay. Ang bagay na ito, sasabihin mo lang kina tatay at tito. Huwag mong sasabihin sa iba. Naiintindihan mo? Mangako ka kay tatay. Nakuha ko. Maraming masasamang tao sa labas. Ginawa ito ni daddy para protektahan si Suis. Sa murang edad na ito, bakit ka nagpapakabait? Tama na yan. Sapat na yan, anak ko siya. Masama na ang susunod pa. Anong ginagawa mo? Anong ibig mong sabihin sa anak mo? Palaging maalalahanin si Soy-Soy sa akin. Gusto kong ituring si Soy-Soy na parang sarili kong anak. Sa sandaling ito, pakiramdam ko, ituring siya bilang sarili kong anak. Paano kung ganito? Magkompetensya tayo. Kung sino man ang manalo dito, Suy-Suy, kaninong anak siya? Sige, okay lang. Ano ang paglalabanan? CJ, magkompetensya tayo sa soccer. Umalis ka. Taon-taon. Ang binti ko. Bumalik ang pakiramdam ng sakit. Ilang taon na ang nakalipas, pamilya mo. Nakisoy ng desperadong ilitas ka, ngunit determinadong mamatay ka. Kung nakipagtulungan ka ng mas maaga, hindi mangyayari ang lahat ng ito. Tingnan natin ang resulta. Sige, sige. Malapit na itong magsimula, ang huling paggamot. Para sa binti mong ito, kung makakatayo pa ito muli, nakasalalay sa pagkakataong ito. Tito, inililipat ko ang swerte ko. Heto na. Siguradong gagaling ka agad. CJ, kung gayon sa pagkakataong ito, pumapayag akong ipahiram ang mga taon ko. Sa'yo. Sinabi ni Dr. Bai, matagumpay ang operasyon. Mula ngayon, makakatayo na ang pasyente. Salamat, matandang bay. Talagang kayo ang biyay ng aming he. Sa pagkakataong ito, salamat kay Soy-Soy. Siya, nahukay ang isang iyon. Ginseng na 500 taong gulang. Malaking tulong ito. Siya ang tagapagligtas ng pamilya mo. Bituin ng magandang kapalaran. Naway bawat taon ay magdala. Kay lolo at lola, maliit na tito at tatay. Walang hanggang bituin ng swerte. CJ, Sige, sige, sige. Hindi kasing ganda. Samantalahin natin ang balita. Gawin nating dobleng pagdiriwang. Ang bangkwet ng pag-aaral ni Soy-Soy, nakatakda sa 3 araw. Pagdating ng oras, nalipan ko lahat ng alagad ng samahan ng Xingli at mga maharlika ng kapital. Ipahayag sa lahat. Sa taong ito, akin, direktang alagad. Sige, yehey. Ikaw,
Si Matandang Bay ay tumanggap ng kanyang huling alagad bilang dibinong manggagamot sa loob ng mga dekada. Ngunit wala ni isa man ang nakakuha ng kanyang matalas na mata noon. Ano kaya ang katangian ng alagad na ito? Tiyak na isang pambihirang talento. Oo, ngunit dapat nating alagaan ng mabuti ang batang santong manggagamot at asikasuhin siya ng maayos. Ganito na lang para mapangakuan natin si Matandang Bay. Natulungan si nanay sa kanyang kalusugan. Ngayong pagkakataon, salamat sa estudyante. Kung hindi dahil sa malapit mong relasyon kay Dr. Fang, ang aming pamilyang Luo ay hindi makakakuha ng imbitasyon mula sa Xinglin Gate. Noy, isa pa akong mahirap na estudyante. Sa paaralan, inaapi ng mga mayamang binata. Muntik nang mamatay sa eskinita. Namatay. Ang apelyido ko ay Lu. Maraming beses na akong sumubok na tapusin ang aking buhay kung hindi dahil sa pagdating ni Luoshu na nagbabala sa kanila. Hindi ako aabot sa araw na ito. Ang mabuting gawa ay may mabuting bunga. Makilala ka. Nakakainis talaga. Pangulong Yi, sa pagkakaalam ko, ayaw na ayaw ni Matandang Bay sa ganito. Mga mapang-api lang silang umaabuso sa kapangyarihan. Kayabang-yabang mo kadalasan. Pwede pa sana kitang patawarin, pero hindi ngayon. Ito ang pagdiriwang para sa batang manggagamot, para sa ikabubuti mo. Payo ko sa iyo, huwag mo nang pahirapan ng iba. Tigilan mo ang pagpapanggap dito. Si Chuan Yichen ay isang tangang hindi nakakapansin ng kunwaring bay. Pero hindi ako katulad niya. Tay, ano ibig sabihin ng green tea? Ang green tea ay tumutukoy sa taong nagpapanggap na kawawa at kunwaring mabait. Sa totoo lang, bawat salita ay puno ng bala. Sa likod nito, Mga nagbibintang ng walang basehan. Naiintindihan na ni Sisui. Kahit ano pa ang isipin mo, may mabuting hangad ako. Pangulong Yi, wala kang imbitasyon, di ba? Walang imbitasyon dito. Kahit ikaw ang pinakamayaman, hindi ka pa rin makakapasok. Anong nangyayari? Bakit hindi ka papasok? Ginoong Yi, wala tayong imbitasyon, hindi tayo makakapasok. Sumama tayo sa kanila. Handaan ang pag-aaral ng mahal ko. Sino pa bang kailangan ng imbitasyon? Kung pag-uusapan, sakto lang, dahil sa dala mo ngayon, wala bang listahan ng bisita sa handaan? Mabilis mo ba silang matutulungan para hindi sila mapahiya? Sa listahang ito, pero walang pangalan mula sa pamilyang He. Paano ito, Pangulong Yi? Gamitin mo ang akin dahil nandito na kayo. Sayang kung hindi kayo papasok. Sino nagsabing di tayo makakapasok? Hindi kami pipigilan ng master sa pagpasok. Master? Sino ang master mo? Ang master ko ay si Lolo White. Ngayong araw, dumating bilang disipulo. Si Lolo White, nagbibigay galang bilang disipulo. Ang ibig mong sabihin, ikaw na ba ang munting albularyo? Bata. Hindi ka naman mabuting bata, ano? sigurado ka ba na hindi kami papapasukin? Kaya lang naman, bakit hindi mo na lang kami tulungan? Papasukin mo na sila. Masyadong mabait si Luoshu. Laging nakasimangot si Hichuan. Tumulong pa siya sa pagsasalita. Walang imbitasyon, ayaw ka lang papasukin. Ang babaeng ito, tila nagsasalita para sa atin, pero bawat salita nagpapatindi. Noong araw, si Luo Mei, nasadlak siguro sa ganitong mga tao, nakaranas ng matinding pang-api. Ngayon, naglakas pa sila ng loob, naapihin ang aming mahal. Pangarap, Sige na, taon-taon. Tara na. Hawakan mo ang iyong imbitasyon. Huwag mong iwawala. Pangulong Yi, huwag kang mag-alala. Tungkol sa imbitasyong ito, mahigpit ang hawak ko rito. Hindi ito mawawala at hindi rin mananakaw. Anong walang kwentang papel? Hindi ito papansinin ni tatay. Tara na. Tatay at tiyo, kasalanan ko lahat. Kung hindi dahil sa akin, hindi kayo naapi. Hoy, nasaan na ang aking mabuting disipulo? taon-taon. Halika. Ay, aking mabuting disipulo, bakit hindi ka pa nandito? Master, nandito lang kami. Sa may pintuan, ayaw nila akong papasukin. Uuwi na ako. Hindi na ako ang iyong disipulo. Ano ang sabi mo? Nasaan ang mahal kong disipulo? Sino ang may lakas ng loob gawin ito? Pigilan ang aking disipulo sa tarangkahan. Tugon sa pinuno ng sektor, hindi pa kami nakalabas at hindi nakita ang munting pantas ng gamot. Talaga, pero sa halip, may nagpapasikat na walang hiya. Gusto niyang magpanggap na iyong disipulo. Pero kami ang nagtaboy. Walang darating muli para hindi ka naabalahin. Mayroon pa talagang tao, naglalakas loob magpanggap na aking disipulo. Sila ang pamilya ni He Weichuan. Hindi pa nga sila nagpadala ng imbitasyon. Pinipilit pa rin magpanggap na iyong disipulo. Sumingit sa handaan ng pagiging disipulo. Buti na lang napansin ni Shuer sa oras. At napigilan ni Fang. Pinuno ng sektor bay. Ang usaping ito, talaga namang tagumpay ni Luoshu. Pinuno ng sektor, hindi mo alam, yaong bata sa pamilya He. Ang batang si Soysoy ay iba talaga. Sa murang edad, alam na niyang magsinungaling. Sinabi pa niya, siya ang iyong huling disipulo. Gaano ka kawalang hiya?
Paano mo pinigil ang disipulo ko at patakuyin sa labas? Paano mo iniinsulto si Soy Soy? Walang hiya. Hindi si Elder Bai. Ikaw, sinabi mo lang, sino ang iyong mahal na disipulo? Ano bang soy-soy? Maaari bang? Iyon si Soy Soy. Siya nga talaga, ang aking huling disipulo. Talaga nga si Soy Soy mula sa pamilya He. Maliban dito, anong Soy Soy pa ang nandyan? Mga handgal kayo, mga gago. Hindi nagpadala ng imbitasyon ang pinuno. Kaya ako, ang disipulo ko, anong imbitasyon pa ang kailangan mo? Kung hindi lang ang kagustuhan kong gawing Eng Randy, bawat isa sa inyong narito, sino ang magkakaroon ng imbitasyon? Sinabi mo, sabay-sabay ninyong itinaboy si Soy Soy, palabas ng bahay. Ako. Magsalita. Ito ba? Tinatanong kita, saan mo ba dinala si Soy Soy? Patungo? Maestro. Mahal kong Soy Soy baby. Ayaw niya tayong papasukin. Masamang maestro siya. Nasaan? Nasaan na? Dahil to sa mga masasamang tao, gusto lang nilang mag-asik ng sama. Soy-soy, yan ay mga maling akala. Kaya ikaw pala ang little healing saint. Talagang kahanga-hanga ka. Halika, ito, ang regalo ni tita para sa'yo. Oo, tingnan mo, gusto mo ba? Maestro, inakusahan nila ako ng pagsisinungaling. Sabi pa, nagpapanggap daw akong alagad ng maestro. Mga respetadong bisita, ako, si Bai, ay nagdedeklara mula ngayong araw, pamilyang Luo, pamilyang Fu, isasama sa aking Xingling Sect, sa listahan ng hindi napagagalingi mula ngayong araw. Mga alagad at matatanda ng Xingling Sect, talagang hindi nagagaling sa pamilyang Luo, tagapagpagaling ng pamilya. Hindi. Kasalanan ko lahat. Bulag ako at di ko nakita ang totoo matandang Bai. Kung may parurusahan, ako lang, pakiusap, ay save niyo po nanay ko. Tara na. Kagalang-galang ng mga bisita, taon-taon. Ang una ko, at ang nag-iisa rin, direktang alagad. Ngayon, si Bai dito. Ipapakilala na ang Bai Yuling ng aming sekta. Lumipas ang mga taon. Pinuno ng sekta. Ang Jade Token na ito ay sa Apricot Grove Sect, simbolo ng susunod na pinuno. Ibibigay mo ba talaga sa kanya pagsasanay bilang kahalili? Alagad na si Sisui. Pagbati. Sige. Mahal kong Soy Soy. Tingnan si Elder Marshall sister. Mga kapatid, bilisan niyo bumangon. Mama, ang galing-galing na ni Sui Sui. Sana nandito ka. Miss na miss kita araw-araw. Mas nagapal kay sa tulog. Talagang pasaway ka. Luo yung how. Anong ginagawa mo? Huwag na lang. Bakit siya papansinin? Patayin mo na lang ako. Anak ni He Whitechuan, bakit naaalala ko si Luo Mei? Isang butil ng alikabok. Umupo ka. Ano sabi ng mga doktor? Malusog daw ang sanggol. Aking prinsesa, lumabas ka na. Di na makapaghintay si Daddy. Narinig mo ba? Bagong ina sa kama 3, kakapanganak lang, walang dumating na pamilya. Mula pagkapanganak hanggang ngayon, laging gutom lang ako, nakakalungkot. Alikabok. Medyo pagod na ako, uwi na tayo, okay lang ba? Sige. Anak namin ni Luo. Ang daming taon ang lumipas. Bilangin ko, dapat mga kasing edad ni Soy Soy. Binigyang pansin ni Chen ang batang iyon. Dahil sa pagiging malambot, hindi niya dapat malaman kung sino ang anak na iyon. Huwag kang mag-alala, Yi Chen. Basta't si Old Bai ay handang magpatawad sa akin. Luluhod pa ako ngayon kung kinakailangan. Handa rin ako. Naintindihan ko. Ikaw si Munting Master. Ako ang panganay na anak ng pamilyang Fu. Ang pangalan ko ay Fu Yichen. Ito ang aking asawa. Nagdala kami ng mga espesyal na regalo. Hihingi kami ng paumanhin sa munting banal na doktor. Papasok na po tayo. Salamat.
Lahat ito ay dahil sa iyo. Ang aming pamilya ay nagkakaproblema. Mamatay ka na. Paano ito nangyari sa'yo? Sino ang umapi sa'yo? Sabihin mo kay Daddy. Taon-taon. Tingnan mo. Dahil ba nakasakit si tita sa iyo dati, humihingi ng paumanhin si tita sa iyo. Pero sinabi mo, hindi mo dapat ibunton sa iba. Ibuhos mo sa ating lingling sa ba. Tingnan mo ang ginawa mo sa kanya. Anong masama? Sabihin mo. Sabihin mo kay Daddy, nanay at tatay. Gusto ko lang humingi ng paumanhin kay Ate Soysoy. Hindi ko inaasahan na tatanggi siyang magpatawad. Tinulak niya pa ako pababa. Hindi, ikaw ang nagtulak sa akin. Umiiwas lang ako. Bata ka, huwag kang magsalita ng kalokohan. Ang ating lingling ay may mabuting puso. Nagkataon lang, ay hindi magagawa yon. Ano ang ibig mong sabihin? Mabilis kang magpasya, at isisi kay Suy ko. Ate Soysoy, alam kong ayaw mo sa akin. Huwag mo akong sasaktan. Una mo akong tinulak. Natatakot ako. Malinaw na una mo akong tinulak at tinawag mo pa akong ulila. Maliit na bastard, hindi kita sinaktan. Tama na, kahit sino makikita ito. Si Lingling ay puno ng sugat, basang-basa, at sinasabi mo pa yan. Siya ang nambubuli sa'yo, sabi mo? Ano ang turo ng iyong ina? Tinuro ng aking ina. Huwag magsinungaling, huwag manakit ng iba, pero hindi magpapaut. Hindi ko siya tinulak. Mama, ganito pala ang tatay? Bakit ka nahulog sa ganitong tao? Huwag kang mag-alala, mahal ko, bata pa si Soys, at nawalan siya ng ina. Sabi mo siya ay isip bata, nauunawaan iyon. Sa pagkakataong ito, kahit pa ay paranes kay Lingling, ang ilang sama ng loob, hindi mahalaga. Huwag kang mag-alala. Ang pamilyang Fumo, ganyan ba kayo kumilos? Kaya pala sabi nila ikaw si Fu Yichen, bulag at hanggal. Nagpakasal sa Green Tea Drama Queen. Ang ating Soysoy pa rin, ang pinakamaganda sa mundo, ang pinaka-cute at mabait. Hindi ko hahayaang mali mong akusahan. Kaya, Agang-aga pa lang, pupunta sa iba para gumawa ng eksena at manigaw. Anak ba kayo ng aso? Si White Chuan, magsalita ka, hindi ba sobra yan? sinusulit mo ba ang kawalan ng pagbabantay? Umiiwas dahil marami kayo, nambubuli kayo sa amin. Sino nagsabing walang kamera? Sino nagsabing walang kamera? Maaring luma ang bakuran ko, pero maraming masama ang dapat bantayan. Nakatagong pagbabantay, hindi mo lang ito nakikita. Puntahan at tingnan ang footage ngayon. Tingnan natin kung sino ang nagsisinungaling. Okay lang, tatay, kami ng nanay ko. Okay lang kahit medyo magtiis. Pero ayaw ni Lingling kay tatay, apiin nila. Oo, anak, tingnan mo, si Lingling, ganito na. Kung hindi ngayon, hindi tayo dapat dito. Sayang ang oras. Uwi na muna tayo, iwanan na lang natin. Hindi ko pwedeng hayaan. Magdusa ng walang dahilan. Kung ang asawa ko at ang anak ko, napakaamo at mabait, kung siya pa ay maapi, kung gayon, ako, si Fu Yichen, hindi karapat-dapat na asawa o maging ama. Huwag kang matakot, Lingling. Pupunta si tatay tingnan ang footage. Sino ang umapi sa'yo? Mahuhuli natin sila. Tatay, gusto ko na umuwi. Umuwi na tayo. Hindi, gusto ko ring makita ang footage. Sino mang tumangging manood, kung ako nga ang nagtulak sa kanya, ihingi na lang ako ng paumanhin. Kung hindi ko ito ginawa, lumayo kayo sa bahay ko, lumayo sa aking guro, at sa tatay at tiyuhin ko. Taon-taon. Inapi, magsalita ka lang ng malakas. Suportado ka ni tatay. Hindi mo na kailangang maging tulad dati. Natatakot ka ba? Oo naman. Bakit ikaw na naman? Walang hiya kang bata. Huwag mong pag-usapan ang nanay ko ng ganyan. Hindi rin ako bastardo. Matagal nang wala ang nanay mo. Sabi ni nanay, isa ka lang munting haliparot, bastardo. Luoshu, Lingling, kayong lahat. Ako, isang butil ng alikabok. Ang usaping ito, hindi naman siguro ganito. Talagang may hindi pagkakaunawaan. Ito ang tinatawag ninyo, kabutihan na to walang malay. Lingling, kami, ako, sapat na. Ayokong makita ka pa. Ang pamilyang Luo at Fu mula sa inyo. Umalis ka. Luoshu, paulit-ulit mong sinasabi, inaapi ni Soysoy si Lingling. Umagarte ka lang ba para sa akin? Hindi, Yichen. Talagang nag-alala lang ako kay Lingling. Ako ang nanay. Nakita ko ang anak ko. Naapi ng ganyan. Ako. Mukha kang nasasaktan, pero lahat ng iyong pahiwatig, ang iyong panunukso kay Lingling ngayong taon. Sa pamilyang Luo noon, si Luoshu ay ganon din. Papa. Huwag mo akong ikahiya dito. Umuwi ka na agad. Guro, ano ang ginagawa mo dyan? Guro, pinoproseso ko ang gamot. Ito ang espesyalidad ng aming Xing Linsek, ang pinakamahirap na asignatura. Paano?
Gusto mo bang subukan? Talaga? Sa edad na iya, dapat mong subukan. Sige. Paano ginagawa ni Lolo? Sundin mo lang. Kung hindi ito gumana. Bawal umiyak. Halika. Siyam na % pa rin. Hindi ito tsamba. Taon-taon. Kasi nga, isang henyo sa alchemy. Ano sa tingin mo, guro? Taon-taon. Talagang napakagaling. Natututo sa guro. Subukan mo ito ulit. Ngayon, ang pinoproseso natin ay elixir na nagbabalik kaluluwa. Mabilang na eksperto sa medisina, ginugugol ang buhay para sa isang gamot, 60% bisa. Sapat para hilahin, pabalik sa buhay. Sa pagkakataong ito, nakasalalay kay Soy Soy, gaano karami ang nagawa mo? Apat na pong porsyento. 40% lang ng bisa. Talagang ikaw ay isang henyo sa alchemy. Talagang anak ko, lubos na kahanga-hanga. Ngayon nandito na si Soy Soy, Pangulong Hi. Ang iyong pagiging mailap ay nawala na lahat. Butil ng alikabok. Sinabi ng doktor, baka magkapeklat si Lindley. Kahit naglalaro lang ang mga bata. Ngunit sa kabila ng lahat, si Soy Soy ay alagad ni Old Bite. Kami. Hindi talaga namin siya pwedeng galitin. Huwag mong ipakita na. Kawawa. Malinaw na kasalanan ni Lingling. Ano ang kinalaman ni Soy Soy? Asawa. Si Linger na ito ay sa iyo, sarili mong dugo. Sabi, kung hindi ka maniwala, sige, kung malalaman niya ito, kumampi ka pa rin sa bata. Tapos pag nalaman niya, gaano siya kasasaktan. Aking anak, mukhang inosente at dalisay. Kailan pa lumabas ang mga salita? Maliit na puta, maliit na bastardo. Lumabas sa bibig niya? Saan mo natutunan yan? Ako, paano kung malalaman na baka nasa paaralan siya, yung mga walang asal, natutunan niya. Sabi ni Lingling sa footage ng surveillance, narinig kanyang tinatawag si Soy Soy na bastardo. Sa sandaling ito, maniniwala ba talaga ako sa sinasabi ng anak ko? Mula ngayon, matutulog tayo sa magkahiwalay na kwarto. Kung hindi mo didisiplinahin si Lingling na maayos, huwag mo na siyang ilalabas sa hinaharap. Bakit? Bakit kahit saan sila magpunta, lahat sila umiikot sa kanila? Si Luo Mei ganito rin. Anak niya ganoon din. Ang batang pasaway na ito ay ang munting sakunang iniwan ni Luo Mei. Kayong tatlo, halika kayo rito agad. Magpahinga muna kayo. Nasiyahan ba kayo ngayon? Masaya. Halos hindi kayo binigyan ng day off. Masaya ka ba? Sobrang saya ko. Ang amusement park na ito ay masaya rin. Pero, masyado pa akong maliit at pandak ngayon. Hindi pa makasakay sa mga rides. Okay lang yan. Kung gayon, si tatay, sasama kay Suy-Suy sa paglaki. Hihintayin kang lumaki, babalik si tatay kasama ka ulit. Okay lang ba yon? Kami rin kasama ang kapatid sa paglaki. Yehey! Halina, kumain na kayo. Kumuha kayo ng gusto ninyong kainin. Tatay, kunin mo ito. Para matupad mo ang pangako. Walang atrasan, ha? Isa lang namang amusement park, walang kakilala o kasama. Kayo lahat, gusto nyo ba ng ice cream? Opo. Gusto nyo, di ba? Kung gayon, maging mabait at makinig. Maupo kayo rito at huwag tumakbo. Naintindihan? CJ, bibilhan kayo ni tatay. Izaw, alagaan niyo mabuti ang kapatid, gets? CJ, aalis na si tatay. Ang tatlong ice cream ninyo. Salamat. Si President Lee ba ito? Napakasaya kong makilala ka rito. Anong kagandang pagkakataon? Kasama mo ba ang iyong asawa at mga anak para magsaya rin? Trabaho. Kung gayon, hindi kita guguluhin. Manlilibre ako sa iyo minsan. CJ,
Taon-taon. Hizaw, hi. Nawala si Sui-Sui at ang iba pa. I-deploy ang lahat ng ating puwersa. Ibalik silang lahat. Dalian mo. Imbakan ng impormasyon, tuluyang nawasak. Huwag magmadali, huwag magmadali. Isang malaking amusement park. Sirang-sira ang mga surveillance camera. Ano ang ibig sabihin nito? Pasensya na po talaga kami. Hindi rin namin alam kung bakit ngayong hapon biglang nasira ang surveillance. Hindi pa namin naayos. Naglakas loob hawakan ng anak ko. Nagkataon, ang family namin ay may lupang itatayo. Oras na para magdagdag ng bago. Pinakamahalaga ay hanapin ng 3 bata. Si Soy Soy ay napakatalino. Makakahanap ako ng paraan. Hayaan mong hanapin ko sila. Nakakapagsalita si Sui-Sui sa halaman. At makontrol din sila. Ipadala ang lahat ng tao mo. Bantayan ang paligid palagi. Subaybayan ang lahat ng kondisyon sa gubat. Kung may kakaibang mangyari, i-report mo sa akin agad. Nakita na, nakita na. Sa likod ng mga labi ng kanlurang burol, may isang kakahuyan. Malinaw na walang hangin. Gayunpaman, patuloy ang pag-alog ng puno. Si Sui-Sui yan. Tara na. Ingat ka. Sige. Gusto ko lang yung maliit na babae. Dalhin siya sa lab ko. Noong mga sandaling iyon, tingnan natin kung itong si Hiwai Chuan. Makikilala niya ang puso niya o ang atay niya. Huwag gumalaw. Papa, iligtas mo ako. Sui-Sui. Kasalanan ko lahat. Sige na. Ang pasaway mo talaga. Tama na. Wai Chuan. Sino ang kamag-anak ng pasyente? Ako po. Ako nga po, RH negative ang blood type ng pasyente. Kilala rin bilang panda blood. Sa kasalukuyan, ang supply ng dugo ng ospital ay hindi sapat. Bilisan ninyong humanap ng dugo. Mga anak, mag-isip kayo agad. Ipagbigay alam agad sa buong lungsod. Kahit ano paman, humanap kayo ng gilein negative na dugo. Bilisan inyo. Ano? Mga walang kwenta. Dapat alam ko na. Dapat sana pinatay na lang siya. Gabi na pala, lalabas ka pa. May nangyari sa pamilya Hi. Kailangan kong tingnan sila. Ano ang nangyari sa pamilya Hi? Ang anak na pamilya Hi, si Soy Soy, ay dinukot at nagkaroon ng malubhang pagdurugo. Kailangan ng agarang pagsasali ng dugo. Kasalukuyan nilang kinukolekta yon, RH negative na dugo. Sakto, ako nga po. Pero anak siya ni Hiwai Chuan. Bakit ka nagmamadali? May buhay na nakataya. Sa sandaling ito, ano ang iniisip mo? Hindi sa'yo yan. Nakakatamad ipaliwanag sa'yo. Taon-taon. Anong kailangan mo dito? Dumating ako para magbigay ng dugo. RH negative ang blood type ko. Makapagliligtas sa buhay ni Soy Soy. Hindi ka kailangan dito. Umalis ka. Bakit? Gusto mong makita mamatay ang anak mo? Sinabi ko na, hindi kailangan ni Sui-Sui ang marumi mong dugo. Lumayas ka agad sa paningin ko. Hiwai Chuan, nabaliw ka na ba? Buhay ng tao yan. Buhay ng anak mo. Iniis mo pa rin ba ang alitan ng mga pamilya natin sa mga naiisip mo? Karapat-dapat ka pa bang maging ama? Mas karapat-dapat ako kaysa sayo bilang isang ama. Kamag-anak ng pasyente, nakahanap na ba kayo? Angkop na supply ng dugo. Gamit ang dugo ko. Sige. Bilisan, sumama ka sa akin. Hindi magagamit ang kanya. Hindi ka pa ba tapos? Mga malapit na kamag-anak ay hindi maaaring magbigay ng dugo. Anong sabi mo? Ano ang sabi mo? Sabi ko, agarang kapamilya. Hindi pwedeng magbigay dugo. Ikaw, ang tatay ni Sui-Sui. Masaya ka na? Imposible. Hindi ako maaaring tatay ni Soy Soy. Mei Mei. Luo Mei. Tama iyon. Taon-taon. Ikaw nga, at ang anak ni Lumei. Imposible. Kung si Soy Soy ay anak ko at ni Luo, bakit siya sasayo? Naiintindihan ko. Alam niyang matinding kaaway kita. Sinadya kong iwan sa'yo. Hindi niya ako kinikilala bilang tunay niyang ama. Paano kung hindi ko alam noon na si Luo Mei ay mapanlinlang? Gusto ko talaga siyang tanungin ng maayos. Sinadya ba niya akong pandirihan? Patay na si Luo Mei. Ano ang sabi mo? Patay na si Lumei. Ikaw, dinungisan pa ang kanyang abo. Si Ifu ay tunay na mahalika na malilimutin. Ikaw mismo ang nag-iwan kay Sui-Sui at Lumei. Nakalimutan na agad ngayon. Yung tawag galing sa pulis. Totoo nga. Si Mei Mei ay patay na.
Si Sui Sui ay nag-opera pa. Huwag mo siyang galitin. Siguradong galit sa akin si Luo Mei. Alam kong nagkamali ako. Nagmamakaawa ako. Pwede mo bang sabihin kung paano namatay si Luo Mei? Depression. Pagpapakamatay. Paano nangyari ito? Pero sa tingin ko, ito ay pagpatay. Ikaw ang kaibigan niya noong bata. Mga magulang niya at kapatid, sila ang pinakamamahal niya. Mga pinagkakatiwala ang kapamilya, kayo lahat. Hakbang-hakbang, pinutol lahat ng kanyang mga daanan. Kaya, ang isang kasing bait ni Luo Mei, kapag napasok sa sulok, ang masasaktan ay ang sarili. Talaga bang ganun kasama? Tulad ng sabi ng mga chismis, at saka, ang iyong asawa. Isang simpleng bata na mabait. Maaari bang pinalaki siya ng babaeng sakim at makasarili? At saka, ang iyong asawa, si Lu Shu. Talaga ba siyang mabait? Sinasabi ko ito sa inyo. Para lang kay Sui Sui. Sana maintindihan nyo. Magpakita ng kaunting hiya dahil sa mundong ito, ang pinaka-di karapat-dapat. Harpin si Sui Sui kayo, ayokong magising siya. At makita muli ang mukha nyo. Na nakakadiri, nagpapaalala sa mga bagay na nagpalungkot sa kanya noon. Kaya, lumayas kayo dito. Umalis ka. Alam ko. Sana lang pagising ni Soy Soy, ipagbigay alam agad sa akin. Bro, hindi ka ba takot na si Fu Yichen malaman na si Soy Soy ay anak niya at babawiin siya? Paano kung alam mo? Kung gayon, maghintay tayo kay Sui Sui. Hayaan si Sui Sui mamili. Pangulong He, hahanapin namin ang angkop na donor ng dugo. Taon-taon. Mahal na mga kapamilya, naging matagumpay ang operasyon. Kailangan lang natin na ipa-ospital ang pasyente para obserbahan muna. Alagaan mong mabuti at magpahinga ng maayos. Mabilis kang gagaling. Salamat po, doktor. Salamat po, doktor. Salamat po, doktor. Taon-taon. Nagising na ang dalawang bata, sina Hejiao at Heye. Sabi nila may napakahalagang clue para sabihin sa inyo. Pangatlong tito at maliit na tito, kumusta na si ate? Ayos na ngayon, hindi niyo kailangang mag-alala. Si ate ay wala nang panganib sa buhay. Hintayin mo siyang gumaling at magpahinga muna at saka siya makakapagpat na makipaglaro muli sa inyong dalawa. Kasalanan naming lahat. Bilang kuya, hindi ko naprotektahan ng kapatid kong babae. Hindi ito ang inyong kasalanan. Napakagaling na ng ginawa mo. Hinala ko. Ngayong taon, may nakapansin. Oo. Napansin ko ang isang tumatawag sa telepono. Ang kausap sa kabilang linya ay ang boss nila. Mukhang babae siya. At saka, Huwag magmadali. Pag-isipan mo muna. Magsalita ka kapag handa ka na. may ilang masasamang loob. Sinabi nila, boss, partikular na hinanap ang bunso. Ang pinaka nakakatakot ay, nabanggit pa nila ang laboratorio. Bakit kailangan ng puso't atay ng kapatid mo? Depende kung makikilala mo sila. Ano ang ibig sabihin nito, Tito? Wala lang yan. Huwag kang matakot. Wala nang sinuman ngayon na mangangahas mang-api sa inyong dalawa. Ang prioridad mo ngayon ay ang magpahinga ng maayos. Naiintindihan mo? Anong nangyari kay Lao Jiao? May nangyari. Kaka-aresto lang namin yung mga taga-benta ng tao. Sino ang mag-aakala na may dala silang mga ipinagbabawal na armas? At inaatake kami na parang mga baliw. Yung iba nagpatiwakal pa. Ayos lang ba kayo? Ayos lang. Naisip ko lang na talagang hindi sila. Simpleng taga-benta ng tao. Mas mukha silang desperado. Mag-ingat kayong lahat. Sige. May nakuha kaming impormasyon. Pinaghihinalaan ko. Sa likod nito ay sindikato ng pagbebenta ng organo. Kaya pa nila magpatakbo ng ganitong negosyo at napakarami nila. May mga tauhan at armas. May nasa likod nito. Siguradong may malakas na taga-suporta. Gusto ko talagang makita kung sino itong malaking boss. Sino ba talaga? Hindi mo malalaman kung hindi mo titingnan. Talagang kakaiba ang dapang hospital na ito. Hindi ba ito ang pinakatanyag na pribadong ospital sa inyong bilog ng mayayaman? Si matandang Luo ay may uremia. Nandagamot siya sa dikang physiotherapy. Anong pagkakataon, nalaman ko na si matandang Luo ay karatapos lang ng operasyon sa paglipat ng bato. Ang nagbigay ng kidney ay naaksidente sa sasakyan, namatay sa loob ng 2 araw. Ang kompensasyon ng pamilya ay hindi pa napag-uusapan. Ang namatay ay kinuha ng ospital para sa cremation. Ngayon ang pamilya ay humihingi pa rin ng paliwanag. Naaalala ko ang The Pump ay negosyo ng pamilyang Shu. Ang pamilyang Shu ay matagal nang nasa pribadong ospital at sa negosyo ng charity auctions. Sa ganitong sitwasyon, siguradong may kain na hinala. Hulaan mo,
Ang Dakang Hospital na ito, ang bilang ng mga katawang sa pilitang inabot taon-taon, ay hindi maliit na bilang. Nakarating na ba si Diakon dito? Walang lumabas sa paghahanap. Iginigit nila na ito ay dahil sa maling impormasyong binigay. Tinuturing akong tanga. Pupunta ako para makita ko mismo. Tingnan itong pamilyang Xu. Nagtatangkang paglaruan ako. Daddy, Dad, gusto ko ring sumama. Pwede mo ba akong isama? Taon-taon. Ang katawan mo ay kakagaling lang. Natatakot si Dad. Hindi mabuti na dalhin ka sa ganoong lugar. Dad, huwag mong kalimutan na meron ako. May superior na kapangyarihan. Gusto kong mahuli agad ang masasamang tao. Para ang ibang mga bata ay hindi makuha. Ikaw. Bukod pa riyan. Ang galing-galing ni Dad. Sa pagkakataong ito, nasa tabi niya ako. Siguradong poprotektahan ako ni Dad. Mahal na mahal ni Suisui si Dad. Pinakasinusuportahan ko si Dad. Sige. Nakangako si Dad sa'yo. Huwag kang mag-alala, Suisui. Siguradong poprotektahan ka ni Dad. Hindi kita hahayaang masakta. Yulit. Taon-taon. Ano ang pakay mo rito? Alam kong na-discharge na siya sa ospital. Hindi ko alam kung kumusta siya. Kaya ako pumunta para makita. Kumusta siya? Hindi mo problema yan. Hindi rin niya kailangan yan. Pagkunwari mong pagmamalasaki. Pero sa huli, ako ang kanyang. Okay na ako ngayon. Dahil kay Dad, lagi siyang nag-aalaga sa akin. Pwede ka nang umuwi, Tito Phil. Narinig mo ba? Sabi ni Suisui, umalis ka na. Luo Shu, nahuli na nila si Dakang. Sa ganitong bilis, malapit na. Marating ang pamilyang Shu. Anong gagawin natin ngayon? Bakit mo ako pinuntahan? Hindi ako taga-pamilyang Shu. Ano ang ibig mong sabihin? Isa ka rin shareholder ng Dakang. Ngayon gusto mo akong tapakan. Huwag mong kalimutan. Pareho tayo ng kalagayan. Shu Zhenzhen. Nananakot ka ba sa akin? Hindi pa nanakot. Ito ay katotohanan. Yung insidente noon na siniraan mo si Luo Mei, malaki ang naitulong ko noon. Gusto mong ipaalala ko pa kung paano noon niloko mo si Luo Mei. Tumahimik ka, huwag ka nang magsalita at napahamak siya dahil sa tatay mo. Nasira ang isang paa. Ano ang sinabi mo? Ulitin mo yan. Isang butil ng alikabok. Wala tayong sinabi kanina. Manahimik ka. Nagkwentuhan lang tayo. Kung wala na, una na ako. Noon, alam ni Luo Shu ang sayaw niya. Di kasing galing ni Luo Mei. Nagtanim siya ng tinik sa sariling sapatos. Tapos inakusahan si Luo Mei ng pananakit. Kaya, malalaman niyo ang nangyari mamaya. Okay. Maya-maya si Luo Mei dahil sa tinik na yon ay nawala ng paa at dahil sa pangyayaring ito, naging awa sa kanya ang lahat. Ngunit si Luo Mei, sa buhay na ito, ay hindi na makakasayaw muli. Hindi ito ganito kadalisay. Alam mo, nakakaramdam lang ako ng labis na kawalan ng seguridad noon. Alam mo na, naimpalitan ako pagkapanganak. Hindi ako nakasama. Yung tinatawag mong security. Sinira ang buong buhay ng iba. Hindi ko ginawa. Gusto ko lang na ang mga magulang ko ay mas magmalasakit sa akin. Hindi ko alam na naging malupit ako sa kanya. Ginawa kong di na siya makakasayaw muli. Mali ba ako? Tama. Luo Shu, hindi ka nagkamali mula umpisa hanggang wakas. Gaya ng sabi ni He Waichuan, hindi talaga kita nakilala. Ano pa ang nagawa mo? Kay Luo Mei? Wala akong bahid ng alikabok. Sumpa ko. Wala na talaga ako na makakasakit pa sa kanya. Natakot din ako noon. Hindi ko alam bakit ang mga nangyari ay ganito. Hindi ko sinasadya mangyari ito. Paniwalaan mo ako. Okay, Yi Chen. Bulag na yata ako para kilalanin ka. Doon lang. Maraming salamat talaga. Salamat sa muli ninyong pagpili. Nagdala ng mahalagang halamang gamot. Ospital ng Dakang, ito ang bunga ng inyong pagsisikap at ni Zhenzhen. Hindi na kailangan ng ganitong formalidad. Papa, yung pinag-usapan natin sa ospital noong huli, proyektong Angel Fund. Teka lang, malapit nang dumating ang pondo. Sige. Kung ganoon, ang ating proyekto sa hinaharap, mas maraming tagagawa ang mag-i-invest. Ano ang sadya mo rito? Baby, huwag kang matakot. Pero, mga aso lang sila. Kayong lahat. Zhenzhen. Hindi ko inaasahan na magdadala ng tao dito si Official Zhao. Paumanhin kung hindi ko kayo nabati ng maayos. Paano kami nakagambala kay Presidente He? Lahat ito dahil sa matandang masama na gumugulo. Laging may ilibing ng bangkay sa ilalim ng puno. Itong bagong tanim na punla, tumangging maging kasabwat sa kasamaan.
Hintayin mong mamulaklak ang huli nitong bulaklak. Malapit na akong mamatay. Dito sila inilibing. Ilan na kaya ito ngayon? Lampas na sa 10 ngayon. Hindi ko na mabilang. Papa, Anong problema? sabi ni Tio Puno sa akin, may bangkay sa likod ng mga bulaklak. Dian, maganda ang mga bulaklak mo. Okay lang ba? Kung pagmasdan ko muna sila, Siyempre, hukayin mo. Dintsu, anong nangyayari dito? kayo. Sino ang gumawa nito? Labis na ito. Kailangan kong malaman ng salary. Tiyak na papanagutin sila. Ano pa? Hukayin mo pa. Kayo. Anong nangyayari dito? Lubhang immoral ito. Bakit narito ang mga bangkay? Official Zhao, gawin mo ang lahat para mahanap ang salary. Sa aming ospital na tagapagligtas, nangyari ang ganito. Talagang nakakahiya. Nakakagalit ito. Bakit siya nagpapanggap? Namatay ang mga tao dahil sa kanya. Hindi lang ito. Sa kanyang lihim na laboratorio, ilan pang tao ang nakatago. Papa. May mali rin sa laboratorio. Dintsu, sa mga taong ito, nakaimbento ka ng maraming gamot. Natural lang na mainggit sila. Pero, paano nga ba? Nalikha ang mga gamot na ito. Ito ay dating klasipikadong impormasyon. Pero, Presidente He at Official Zhao, kung nais ninyong tingnan, bibigyan ko kayo ng espesyal na pahintulot. Ipapakita ko sa inyo. CJ, unahan mo kami, Dian. Ako na ang gagawa ng autopsy. Umalis na kayo. Naintindihan? Kung walang problema, maaari na tayong umalis. Marami pa akong dapat iligtas. Tama, bawat isa ay may sariling dapat asikasuhin. Talagang wala ng oras para magsayang dito. Presidente Shu, kung okay lang sa atin, na pumasok at tumingin, ito ay may kinalaman sa lihim na proyekto ng ospital. Walang maaaring pumasok. Nagsinungaling si Papa. Sinabi sa akin ni Uncle Tree, sa loob, ang laboratorio ng pag-eksperiment. Huwag pakinggan ang sinasabi ng bata. Bawal pumasok. Ano sa tingin mo? Tapos na basahin, walang problema, di ba? Ayon sa lugar, ilang bangkay na nahukay. Hinala ko, ang Dapang Hospital ay nagsasagawa ng human experiments. Malubhang paglabag sa batas, sumama ka sa amin. Ano ang ginagawa mo? Zenjen, Tatay, Luoshu, iligtas niyo ako. Tatay. Buk, nakikiusap ako sa iyo. Iligtas niyo ang tatay ko. Simula ngayon, gagawin ko lahat ng hiling mo. Handa akong gawin. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Bakit may kinalaman ito sa human experiments? Sumali ka ba talaga? Zenjen, hindi ko talaga maintindihan. Paano nagawa ng Deacon yan? Napakakasuklam-suklam na gawa, pero ayos lang. Subukang pakiusapan ng maayos ang tatay mo. Hikayatin siyang magsisi at itigil ang maling landas. Anong pagkukunwari yan? Luoshu, huwag mong kalimutan. Isa ka rin shareholder ng Dakong. Ang mga maruming gawa, may bahagi ka rin dito. Habang binibilang ang kita, dugong-dugot maruming pera. Siguradong hindi ka pinilit. Paano mo nagawang gawin? Ang ganito? Paniwalaan mo ako. Hindi ko talaga alam. Gagawin nila ang mga ganyan. Noong una, gusto ko lang tulungan ng pamilyang Luo at si Ichen gawin ng ilang bagay. Hindi ko alam. Pakiusap, paniwalaan mo ako. Hindi ko inaasahan na may liligaw ako nito. Luoshu, naniniwala akong nailigaw ka. Kung magka-problema, ako ang mananagot para sa'yo bilang ganti sa kabutihang ginawa mo noon. Salamat, Franke. Mabuti na nandito ka. Handal ka, yung nagligtas sa iyo sa eskinita noon, at pati lihim na, naglagay ng pera sa mesa mo, ay si Luami pala. Paano mo ipagtatanggol ang imposto? Paano nangyari yun? Nang malaman ko lang, hindi mo ba siya pinaniniwalaan? Nababaliw na talaga ang babaeng ito. Nagsasalita siya ng walang kwenta. Paniwalaan mo ako. Ako ang nagligtas sa iyo. Yang Dakong na binoto mo, nagkaroon ng ganitong malaking insidente, nagsanhi ng pagbagsak ng stocks ng pamilya natin. Kung hindi mo to malulutas, huwag ka na bumalik. Ilantad ang katiwalian ng pamilyang ang usapin ng pondo para sa kawang gawa. Kainis, talagang walang puso ang babaeng ito para lang ilihis ang atensyon. Inilantad ang usapin ng pamilya ng kaibigan. Tiyahin Su, Luoshu, ang katiwalian ng pamilya ay nailantad na lahat. Ano ang sinabi mo? Nabalitaan ko ang tungkol sa Deakin Hospital, nasangkot sa malaking iskandalo ng ilegal na kalakalan ng organo at eksperimento sa tao, at nandoon uli si Soy Soy. Huwag mong pabayaang may masamang mangyari. Salot ka, matapos ang tiwalang ibinigay ko sa iyo at itinakpan ng marumi mong gawain. Ganito mo pala ako tratuhin. Hindi mo pa rin kilala si Luoshu at ang kanyang ginawa, di ba? Sasabihin ko sa iyo, pinatay ni Luoshu si Luomei. Pinatay. Ano ang nanay? Pinatay ng isang tao si
Wala akong kasalanan. Huwag kang maniwala sa kanya. Ano bang pinagsasasabi mo? Hindi lang iyon. Noong una, si Luo Shu ang nag-drug kay Yichen. Sinubukang sumiping sa kanya. Ngunit bigla, si Luo Mei ang napalitan. Pumasok siya sa kwarto. Isinumbong ni Luo Shu si Luo Mei sa pagdodrog. Kaya itinakwil si Luo Mei ng magkabilang pamilya. Pinaalis. Masamang babae ka. Shu Zhenjian, gawa-gawa mo lang yan. Dust. Hindi ko ginawa yun. Wala kang ginawa. Halos mabasak si Luo Mei dahil sa'yo. Nasira mo ang lahat ng kumpanyang kasangkot. Ayaw siyang tanggapin. Kailangang buhayin ni Luo Mei ang kanyang anak. Kaya naging grown na lang siya. Nanay, kaya pala, dati pala. Napakalungkot, napakahirap. Dahil hindi ko noon alam. Sana ay nalaman ko. Sana ay naprotektahan kita. Taon-taon. Huwag kang malungkot. Ang mga masasamang ito, lahat sila ay haharap sa parusang nararapat sa kanila. Tatay, kasalanan ko ba ang lahat? Kung hindi ako ipinanganak, hindi sana inapisin na ako ang nasaktan kay nanay. Hindi, Sui-Sui. Mahal na mahal ka ng nanay mo. Hindi mo kasalanan. Ito ay ang mga hayop na ito. O nga pala, President He, alam mo ba kung sino ang kumuha sa iyong minamahal na anak? Ang mahal mong si Soy Soy ay dinukot ni Luo Shu. Tumahimik ka. Pati na ang aming pamilyang siya at lahat ng taon ng bentahan ng organ. Siya ang utak sa likod ng lahat. Ano? Oo, ako ang may gawa. Ako lang talaga. Tapos, si Fu Yichen at ang pamilyang Luo, totoo ba silang inosente? Noong si Luo Mei noon ay ginahasa. Nasaan kayo? May nagmalasakit ba sa kanya? Hukom lang kayo. Siya'y marumi, siya'y walang halaga. Ngayon ako ang sinisisi ni ang kanyang pagkamat. Ano ang kinalaman nito sa akin? Ikaw, Fu Yichen. Hindi ba't mahal na mahal mo siya? May anak pa kay, wala akong ideya. Ang nagtulak kay Luo Mei sa kamatayan, naniniwala akong ikaw iyon. Iniwan niya si Luo Mei. Naiwang si Luo Mei. Walang magawa at nag-iisa. Nagwakas sa malungkot na kamatayan. Nanay, huwag kang tumingin. Madumi sila. Sige na. Ngayong lumabas na ang katotohanan. Maging ang pamilyang Lo o ang pamilyang Fiu. Hindi ko sila papayagang makalusot. Maghintay ka lang. Nagtapat na si Rinshu, Shu Zhenjian Luo Shu. Sama ka sa amin. Imposible. Tara na. Imposible. Taon-taon, anak ka ni Luo Jiesheng at ako, nawala ko na ang nanay mo. Hindi ko na pwedeng mawala ka muli. Tatay ko, isa lang. Ikaw ang nanakit kay nanay. Dad, hindi mo gusto ang nanay ko. Ngayon, ayoko na rin sa iyo. Bukas. Pumirma sa kasunduang kusang pagbibigay kustodya. Pirmahan mo para sa akin. Huwag mo akong pagmukhain na mas mababa ka. Sui-sui, tara na. Maligayang kaarawan sa'yo. Hipa ng mga kandila. May sasabihin ako sa iyo mula ngayon. Mananatili tayong magkasama sa batas. Anak ka na ng pamilyang He. Kayong lahat ay makinig. Kung sino man ang lumaban kay Soy Soy. Kahit kaunting sama ng loob, hindi ko siya mapapatawad. Kayamanan ni Lola. Mama, tingnan mo. Naging maganda ang bawat taon. Salamat, Mama, sa araw ng aking kaarawan dahil sa pagdala mo sa akin sa mundo. Lagi kong maaalala. Mahal ako ni Mama. Ako. Mahal ko rin siya. Taon-taon. Naman, mahal din kita lagi. Halika, magkasama tayo. Hiwain ang cake. Halika, tara na, tara na. Para sa... Kakain si tatay ng cake gamit Bro, dati, sino mang nagpahid ng cake sa'yo, itinapon na sa buwan noon pa man. Bilasan mong panasang yan, ikaw. Maligayang kaarawan muli, kain tayo. Heto pa ang isa para sa'yo. Tara na, tara na. Kain ng cake, kain ng cake. Taon-taon. Alam kong hindi ako karapat-dapat. Pero tatay. Pero ako.
gusto ko pa rin sabihin, maligayang kaarawan. Kung, halika na, sabay tayong kumanta ng maligayang kaarawan. Maligayang kaarawan sa'yo. Humiling ka. Sayang, walang mga gong. Maligayang kaarawan, taon-taon.